The Boss Husband. Credit to the author. 1591 hanggang 1600. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Nag-alinlangan si Justin, iniisip kung magkakaroon ng ambush sa kanyang lugar, hindi pa banggitin na tila hindi malamang na isang palasyo ang itatayo sa ganoong desolated na lugar. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Lord Spectre, winuwagayway ang kanyang kamay na parang nakikita ang kanyang pag-aalala. Alam kong hindi ako katugma sa ating natural na kalaban, ang Chaos Cauldron. Kung tutusin, kung wala kang balak na saktan kami, ituring ko itong isang pagpapala. I just want to know more about the outside world. I've been here for far too long. Bago pa man makasagot si Justin, hinailan ni Mila ang kanyang kamisete at hinimok, "Tara na." Mukhang isang kamangha-manghang lugar. Ang weird niya talaga. Ilang sandali lang ang nakalipas, natakot siya, at ngayon siya ay walang takot at sabik na tumingin sa paligid. Well, wala naman tayong gagawin eh. Baka sakaling makaisip ako ng ideya na umalis sa lugar na ito kung pupunta tayo doon. Sa isiping iyon, tumango siya bilang pagsang-ayon. Kung tutusin, hindi siya posibleng manatili sa Eye of the Sky Demon ng isang taon. Dahil doon, sinundan ng dalawa si Lord Spectre sa isang lambak na daan-daang kilometro ang layo. Nang makita ni Justin ang bakanting lupain sa paligid nila, nagtaka si Justin kung nasaan ang palasyo nang magpaputok si Lord Spectre ng dalawang apoy mula sa kanyang kumikinang na mga mata. Ang mga apoy na iyon ay nagpasiklab ng isang nakatagong inscription. Pagkatapos, ang lupa ay nanginig, at ang mga burol sa magkabilang panig ay lumipat kasama ang call bilang panimulang punto. Isang bitek ang nabuo. Naisip ni Justin na ito ay kaakit-akit. Ang enerhiya ni Ian ay lumabas mula rito, ngunit hindi niya makita kung ano ang nasa loob. Pumasok ka. Iminuwestre ni Lord Spectre ang kanyang illusory bony arm bago pumasok kasama ang kanyang mga disipulo. Handang pumasok si Justin nang hilahin siya pabalik ni Mila. Anong mali? Tanong niya. Mukhang nakakatakot. Nahihiyang sabi niya. Napatawa siya nito. Hindi ba't ikaw ang gustong sumama? Bakit ka nag-check out ngayon? Ngunit hindi ko alam na magiging ganito ang hitsura sa loob. Akala ko ito ay magiging isang magandang kastilyo. Napapout si Mila. Kumaibot ang mga labi ni Justin. Bakit parang dinadala ko ang anak ko? Hindi ko maintindihan ang paraan ng pag-iisip niya. Sige. Tumigil ka sa pagyakang at pumasok ka. Sa sobrang tamad na aliwin pa siya, hinaila siya ni Justin sa bitek. Nang makapasok na sila, nagsara ang bitek at hindi na nakikita. Ang enerhiya ng Yin sa loob ng bundok ay naging sanhi ng panginginig ni Mila. Dahil wala pa siya sa yugto ng tribulation passing, ang enerhiya ng Yun mula sa mga demonyong espiritu ay mahirap tiisin, hindi pa banggitin ang nakakatakot na madilim na paligid. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagpasok ng mainit na true yuan sa kanyang katawan. Isang di nakikitang harang din ang nabuo sa paligid niya, at naramdaman niyang umiinit ang sarili. Dahil alam niyang tinulungan siya ni Justin, natuwa siya. Bilang isang inosenteng tao, ipinapalagay lamang niya na may gusto ito sa kanya at tumanggi itong aminin ito. Sa totoo lang, hindi masyadong inisip ito ni Justin. Hindi niya ito kinasusuklaman at naawa pa siya, kaya naisip niyang makakatulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Matapos lumipad sa ilalim ng lupa ng humigit kumulang 1,000 talampakan, lumawak ang kanilang larangan ng paningin. Maging ang isang makamundong lalaking tulad ni Justin ay nabigla sa tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay isang espasyo sa ilalim ng lupa na may radius na 12 kilometro at taas na ilang daang metro. Nakaimbed sa dingding ang mga asul na kumikinang na bato. Ang liwanag na ibinubuga ng mga bato ay nagpapaliwanag sa buong kalawakan. Bagamat tila isang magandang asul na mundo, ginawa nitong tahimik ang paligid. Isang napakalaking palasyo ang itinayo sa gitna ng underground world. Bagaman ito ay inukit mula sa isang napakalaking bato, ito ay nagmumukha pa ring marilag. Napangiti si Lord Spectre nang mapansin niya ang kanilang pagtataka.
Hindi na kailangang mabigla, kapatid na Gibson. Gaya ng nauna kong sinabi, sa tuwing bumubukas ang crack, ang enerhiya ng Gibson dito ay tataas ng husto, na may makabuluhang pagbaba sa enerhiya ng yin. Itinatag namin ang aming base sa ilalim ng lupa para sa dalawang dahilan. Upang linangin ng mapayapa at protektahan ang aming sarili mula sa enerhiya ng Gibson. Higit pa rito, maiiwasan namin na makatagpo ng malalakas na panghihimasok. Sa kanilang pagpunta doon, alam niya ang tungkol sa edad ni Justin, kaya mas magaan ang pakiramdam niya kapag nakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos, dinala niya ang dalawa sa kastilyo. Nakapagtataka, mayroong isang malaking grupo ng mga demonyong espirito na naninirahan sa loob. Tulad niya, nagtataglay din sila ng katalinuhan at mga nasasakupan niya. Ayon kay Lord Spectre, mayroong humigit kumulang 100 mga Panginoon sa Eye of the Sky Demon. Lahat sila ay mga demonyong espirito na dating makapangyarihang magsasaka mula 50,000 taon na ang nakalilipas. Dahil pare-pareho ang kanilang mga kakayahan, at naipit sila sa mundo, hindi nag-abalang lumaban ang mga Panginoon. Sa pamamagitan nito, sila ay nanirahan sa kani-kanilang mga teritoryo sa kapayapaan. Hindi nakasalubong nina Justin at Mila ang ibang mga Panginoon dahil matutulog sila sa maghapon. Tungkol naman sa mga subordinate ni Lord Spectre na pinatay ni Justin, hindi niya ito pinansin. Bagamat ang mababang antas ng mga demonyong espirito ay maaaring magbigay ng kaunting enerhiya ng yin, hindi sila partikular na kapakipakinabang. Ang bawat Panginoon ay may hindi bababa sa daan-daang libo ng mga demonyong espirito, kaya ang pagkawala ng ilang 10,000 sa kanila ay hindi malaking bagay. Bukod dito, wala silang katalinuhan. Dahil ang lahat ng mga demonyong espirito ay hindi nagtataglay ng pisikal na anyo, ang kastilyo ay higit na isang aliw. Dahil wala silang anumang pagkain o espirito, doon na lamang nakakapag-usap at nakakapag-chat sina Justin at Mila. Dahil gustong malaman ni Justin ang tungkol sa Eye of the Sky Demon at wala nang ibang mapupuntahan, pumayag siyang manatili ng ilang araw at humanap ng paraan. Lumipas ang oras gaya ng dati. Sa bahay na bato na matatagpuan sa gitna ng Forgotten Realm, ang Fairy Place ay nagninangas ng maliwanag. Sumasayaw ang mga sparks na parang mga diwata habang naririnig ang mga kaluskos mula sa nasusunog na mga kahoy. Ang telebisyon sa harap ng sofa ay naglalaro ng isang channel ng balita sa Zenica na hinanap sa satellite. Sa screen ay isang news reporter na nakasuot ng makapal na down jacket at mabigat na wool na sombrero. Kulay ube ang kanyang mga labi dahil sa lamig, at itinuturo niya ang dagat malapit sa isang daungan sa hilagang silangan ng Zenica. Ang nyebe ay bumabagsak sa mga agos, na tumatakip sa lupa sa isang makapal na puting layer. Sa katunayan, ang buong daungan ay natatakpan ng nyebe, at ang mga mababang bahay ay hindi na makikita. Lahat, tulad ng nakikita mo, ang tubig dagat sa tabi ng daungan ay nagsimulang mag-freeze. Ang daungan na ito ay hindi nagyelo mula noong sinaunang panahon, ngunit, sa negatibong 37 degrees, ito ay nagsimulang magyelo. Ang mga barko ay hindi na umaandar gaya ng dati, at ang mga manggagawa sa daungan ay umalis na ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa gobyerno, ang mga mamamayan ng mas malalaking lungsod ay nagsimulang lumipat sa hilaga, tulad ng mga bansa sa timog. Nakaupo sa harap ng telebisyon, hinigpitin ni Yuna ang kumot at pinalitan ang channel. Gayunpaman, tulad ng dati, isang puting lupain lang ang nakikita niya. Ang channel ay naglalaro ng balita sa katimugang bahagi ng Zenica. Ayon sa pulisya, ang pagnanakaw sa supermarket ay nagudyok sa hindi kasiyahan ng mga mamamayan sa mga paghihigpit sa pagbili ng bigas, langis, harina, at iba pang pagkain. Ang mga nasirang pasilidad ay inaayos, at 30 kakaibang tao mula sa ibang mga lungsod ang naaresto. Ang mga nasugatan na empleyado ay dinala sa ospital at wala na sa panganib sa maraming sitwasyon. Naniniwala ang mga mamamayan na dapat bigyan sila ng gobyerno ng akses sa mga supply para maiwasan ang pag-ulit ng trahedya. Pinatay ang telebisyon. Napabuntong hininga, ibinaba ni Yuna ang remote control at lumingon kay Lucy at Jinsel. Parehong malungkot ang mga ekspresyon ng dalawa. Nagpalit ako ng humigit kumulang 100 channel, at ang sitwasyon sa bansa ay pareho sa ibang bansa. Ang buong mundo ay nasa kaguluhan. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Jinsel.
Nay, itigil mo na ang panunood kung nakakadismaya ito sa iyo. Kahit na ang temperatura sa dagat Mediteraneo ay bumaba sa ibaba ng zero, lalo na sa ibang bahagi ng mundo. Nakakabaliw ito. Agosto na ngayon, ngunit sa halip ay lumalamig na, nag-aalalang sabi ni Yuna. Kung magpapatuloy ito, ang mga tao sa katimugang bahagi ng Zenica ay mamamatay sa pagyayelo. May gustong sabihin si Lucy ngunit biglang natigilan. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa pintuan. Bumalik na sila. 150. Dahan daw ang bumukas ang pinto mula sa labas. Isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip sa sandaling lumitaw ang isang bitek, na nagpanginig kina Yuna at Jincel. Ilang babaeng nakasuot ng trench coat ang pumasok, at sila ay sina Marian, Joyce, at ang iba pa. Sa kanilang mga katawan ay mga piraso ng nyebe. Naku miss, umuulan pa rin ba dyan? May mga snowflake ka sa buhok mo. Mabilis na tumayo si Yuna at pinunasan ang nyebe sa buhok ni Marian. Habang nag-aalala siyang nakatingin sa labas ng bahay, nakita niyang nalante na ang mga halaman sa isla. Marami na ring mga puno ang namatay sa lamig. Ang mga hubad na sanga ay hindi katulad ng malalagong halaman sa tag-araw. Umiling si Marian at inalis ang nyebe sa kanyang mga balikat. Nagpa-flash kay Yuna na may nakakaaliw ng ngiti, sinabi niya, hindi umuulan sa labas. Nag-snow ang Middle East nang lumipad kami mula sa Zenica. Oh, I see. Sige, halika at maupo ka muna. Sabihin sa amin ang sitwasyon sa Zenica ngayon, udyok ni Yuna. Noon niya naalala na hindi sumakay ng eroplano ang mga babae sa halip ay lumipad palabas. Nakaupo ang lahat sa sopa at upuan sa sala at nagsimulang magkwento ng mga pangyayari noon sa Zenica. Ilang araw na ang nakalipas, lahat ng mga babae maliban kay Jincel ay bumalik sa Zenica upang tingnan si Justin at harapin din ang kani-kanilang mga bagay. Sina Marian, Joyce, at Teresa ay may mga kumpanyang multinasyonal na may libu-libong empleyado, maging ito man ay Yellow International, Anclan Group, o ang Maple Group ng Dawson Clan. Bilang mga presidente ng kanilang mga kumpanya, kailangan lang nilang gumawa ng ilang mahahalagang desisyon at hindi na kailangang magpakita ng madalas sa kumpanya. Kaya naman, hindi mahalaga kung saan sila nanatili. Gayunpaman, dahil sa sobrang lamig ng panahon, ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagsisikap na mapanatili ang katatagan ng bansa at ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ang mga kumpanya ay hindi maaaring gumana ng normal. Bukod dito, ang transportasyon mismo ay nagbago ng husto. Maliban sa mga tropikal na bansa o sa mas maiinit na mga rehiyon, higit sa 80% ng mga paliparan sa buong mundo ay hindi na maaaring gumana tulad ng normal, at higit sa 60% ng mga paliparan ang nagsara. Higit pa rito, mahigit 70% ng mga riles ang nasira, at maraming riles ang natatakpan ng nyebe o nagyelo. Ang mga kalsada ay pareho. Sa ilang mga lugar, ang makina ng mga sasakyan ay hindi man lang masisindi, o kaya'y nasira lang dahil sa lamig. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga empleyado ay hindi maaaring pumasok sa trabaho, at ang mga pabrika ay tumigil sa operasyon. Natural, bilang mga tagapag-empleyo, kailangan nilang harapin ang krisis ng naaangkop. Hindi lamang nila kailangan na makipagtulungan sa gobyerno upang hayaan ang kanilang mga empleyado na makapagpahinga, ngunit kailangan din nilang magbigay ng material na tulong. Sa ganoong kritikal na yugto, hindi nila kailangang magpadala sa kanila ng pera, ngunit sa halip ay pagkain, ekstrang gasolina, at kagamitan sa pag-init. Pagkatapos ng lahat, ang mga empleyado ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na gumastos ng pera. Para naman kay Sheila, Melinda, at ang magkapatid na Collins, pinuntahan nila ang kanilang mga pamilya at sinubukang dalhin sila sa isla o ipadala sila sa mga tropikal na lugar. Kinansela ang worldwide concert tour ni Lucille dahil sa masungit na panahon. Nang walang magawa, bumalik siya sa Central City at tumulong sa angkan ng Lysander. Bilang opisyal ng gobyerno sa Zenica, si Jinky ay nananatili sa bansa at paminsan-minsan ay nag-uulat ng mga domestic affairs sa ibang mga babae. Sa madaling salita, abala siya sa trabaho at personal na mga bagay. Ang kalahati ng Zenica ay nagyelo. Lahat ay tumakbo sa katimugang rehiyon, at ang mayayaman ay napunta sa mga tropikal na rehiyon. Kung magpapatuloy ito, kahit na ang temperatura sa katimugang rehiyon ay bababa sa zero, paliwanag ni Rose.
Ano? Ano ang dapat nating gawin? Kung mangyari iyon, maraming tao ang mamamatay, nag-aalalang sabi ni Yuna. Nakasimangot na sumagot si Collins Nigel, natatakot ako na ang mga tao ay magutom bago iyon, o kahit na mabugbog hanggang mamatay. Sa ngayon, maliban sa mga mall at tindahan na nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno, ang iba ay sarado. Ang mga may-ari ay nagtatago sa halip na patakbuhin ang kanilang mga negosyo. Ang ilang mga pamunuan ay nag-imbak ng ilang pagkain upang ibenta sa mga mamamayan. Ang mga hotel at mga motel naman ay dahil sa mga malalaking libro, sila ay nakabok. Ang dami ng krimen ay tumataas dahil sa kakulangan ng puwersa ng pulisya at hukbo buntot maya-maya. Natahimik ang iba nang marinig ang sinabi niya. Ang mga tanawing nasaksihan nila pabalik sa bansa ay hindi mabata. Gayunpaman, walang kahulugan ang budi at batas bago ang instincts ng kaligtasan. Bagamat ang mga sitwasyong iyon ay nangyari lamang sa mga ordinaryong mamamayan at mahihirap, walang sinasabing ganoon din ang mangyayari sa mayayaman kung ang buong mundo ay magiging isang nagyelo na lupain. Ang mayayaman ay tao rin at, sa katunayan, mas mahina kaysa sa mga normal na mamamayan. Nagkaroon ng pagkakataon na sila ay magiging mas walang awa upang mabuhay. Wala ba silang hukbo? Bakit nagpadala ang gobyerno ng mga sundalo para supulan ang mga naninira sa lipunan? Maraming inosente ang mamamatay, nagtatakang tanong ni Lucy. Isang mapait na ngiti ang dumampi sa mga labi ni Teresa. Army. At the end of the day, tao pa rin sila at may sariling pamilya at mga kaibigan. Marami sa mga nakatakas sa South ay kanilang mga kamag-anak kaya paano nila hahawakan sila ng baril? Maaaring gumana iyon kung isa o dalawang lugar lang ang maapektuhan. Gayunpaman, ang buong bansa ay nagkakagulo. Ang mga sundalo ay hindi na nananatili sa base. Maliban sa Central City Home Military Zone, ayon sa mga sundalo ay walang kapangyarihan ang mga sundalo. Upang kontrolin sila dahil ayaw nilang makinig sa katunayan, ang ilan ay pinatay ng mga sundalo dahil sa pagtatangkang makialam. Ano? Seryoso yan? Nang marinig iyon, lumingon si Yuna kay Marian at nagtanong, Miss, binisita mo ba ang iyong in-laws? Hindi ba nasa Jarlingnan Military Zone sina Rebecca at Commander Gibson? Tumango si Marian. Pumunta ako, ngunit bumalik sila sa Central City. Ligtas na sila ngayon. Gayunpaman, ang Jarlingnan Military Zone ay nasa gulo. Maliban sa ilang bilang ng hukbong dagat at mga espesyal na puwersa, ang iba ay wala sa kontrol. Maraming mga sundalo ang tumakas sa tropa pagkatapos na may padala. Nakahinga ng maluwag si Yuna. Basta ayos lang sila. Isa itong sakuna. I wonder if our country can brace through it. Natahimik ang mga babae. Bagamat bumalik sila sa bansa para harapin ang ilang mahahalagang usapin at alamin ang kaligtasan ng kanilang pamilya, magsisimula pa lamang ito ng trahedya kung patuloy na bababa ang temperatura. May balita na ba kay Sir? Nang makitang walang bumabanggit kay Justin, hindi naiwasang magtanong ni Lucy. Malungkot ang mga ekspresyon ng kanilang mga babae. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang pag-aalala, pagkalungkot, at hinanakit. Hindi. Tinanong namin ng aking kapatid na babae ang aming ama. Nakilala siya ni Iker Slade mula sa Hongmeng isang beses 2 linggo na ang nakakaraan. Sinabi niya na si Hongmeng sa kanyang mainit na tubig, kaya ang aking ama ang namamahala sa Yellow Flame Iron Brigade sa ngayon. Hindi pa sumipot si Hobby mula noong nakipag-away siya kay Quentin 2 buwan na ang nakakaraan. Ang sabi ng mga chismis sa Hongmeng ay hindi siya maaaring natalo kay Luo Ian, habang siya ay nakaligtas sa Chenkyo. Sinasamsam ni Quentin ang pagkakataon na supulan ang 3 pangunahing angkan at ang lahat ng iba pang mga vassal clans habang ang Nigel at Fritz clans ay nasa mahinang estado. Ang mga elder sa Hongmeng ay dumanas ng matinding pagkalugi ng kinubkob si Hobby, kaya nag-aalala ako na si Quentin ang target ni Hongmeng pagkatapos, sabi ni Collins Nigel. Nakakaloka. Kailangan niyang gumamit ng malilim na paraan para saktan si Hobby. Sigurado akong magiging maayos si Hobby. Hinamak ni Jinsel ang angka ng Lo sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pilit na ngumiti ang mga babae. Bagamat nais din nilang maging maayos si Justin, wala silang ideya tungkol sa kanyang kinaroroonan. Si Quentin lang ang makakaalam, ngunit hindi nila siya matanong. Sige.
Wala naman tayong magagawa kundi maghintay at magtiwala sa kanya, di ba? Si Marian ay mukhang napakakolekta. Tumayo siya at nagtanong, Wang Ma, saan tumakas si Leia? Hindi ko siya nakikita. 1593. Isang nakagugulat na proyekto. Sa pagbanggit kay Leia, pumalakpak si Yuna at sinabing, gustong bumisita sa mga kalapit na bansa ng tatlong kapatid na Yo. Malapit sa kanila si Leia, kaya sumama siya. Nag-aalala siya na hindi mo siya payagan, kaya sinabi niya sa akin na huwag sabihin sa iyo. Akala ko ligtas siya sa kanila, kaya pumayag ako. Mula nang pumayag ang tatlong babae na protektahan ang mga babae sa ngalan ni Justin, tinutupad nila ang kanilang pangako, ginugugol ang halos lahat ng oras nila sa isla, maliban sa pagbalik sa Honghuang sect minsan sa pagitan. Bagamat naguguluhan sila kung bakit hindi pa bumabalik si Justin, patuloy silang naghintay ng matyaga, sa paniniwalang walang sinuman sa ilusyonaryong dimensyon ang makakapantay sa kanya. Para sa mga demonyo na nabuhay ng libu-libong taon, ang ilang buwan ay walang kahulugan. Nagkataon, hindi na ibalik ni Marian si Leia sa Zeneca dahil magiging abala siya sa trabaho. Kaya naman, nagpatuloy ang batang babae at nakipaglaro sa tatlong demonyong fox. Gustong-gusto siya ni Esther dahil si Leia ay anak ni Justin at mukhang kaibig-ibig. Ang Honghuang sect ay hindi kasing kapana-panabik sa makamundong mundo. Naintriga sa kaakit-akit na sibilisasyon ng tao, si Esther at ang dalawa pang iba ay nag-relax at pumunta sa ibang mga bansa upang maglaro ng walang nangyari sa nakalipas na 2 buwan. Bagaman ang karamihan sa Europa ay nagyelo, ang sistema ng pag-init ay kumpleto, kaya ang buhay ay maaaring magpatuloy ng normal sa mga lugar kung saan ang latitude ay hindi kasing taas. Habang nakakunot ang noo ni Marian, ngumiti si Talia at umalma, Marian, huwag kang mag-alala. Walang makakabuli kay Leia. At saka, makakasama niya ang magkapatid na Yo. Na-misunderstood mo ako. Napabuntong hininga si Marian. Hindi ako nag-aalala na malagay siya sa panganib ngunit baka mabuli niya ang iba kapag sobrang saya niya. Sa kalagitnaan ng kanilang daldalan, tumunog ang telepono sa bahay. Kinuha ito ni Yuna at nakitang galing kay Ron. Mr. Ron, may maitutulong ba ako sa iyo? Madam Wang, bumalik na ba si Mrs. Gibson? Malinaw na tinutukoy ni Ron si Marian. Oo, kababalik lang niya. Kung may pag-uusapan ka sa amin, halika na. Lahat nandito. Hindi. Ang totoo, nagpadala ng mensahe ang lead commander ng Phantom Crew na si Brewster, na ipinaalam sa amin na maraming army fleets ng United Kingdom, France, Germany, Italy, at Spain ang lumitaw sa paligid ng ating archipelago. Ito ay kakaiba, kaya gusto kong tanungin si Mrs. Gibson kung dapat tayong kumilos. Natigilan si Yuna. Dahil wala siyang alam tungkol dito, mabilis niyang ibinigay ang telepono kay Marian. Dahil wala si Justin sa isla, itinuring ni Ron at ng iba pa si Marian bilang kanilang pinuno at natural na iuulat ang mga bagay sa kanya. Pagkatapos makinig sa kanyang ulat, ibinaba ni Marian ang kanyang ulo at pinag-isipan ito sandali. Mr. Ron, hindi tayo ang target nila, kundi si Jane. Ilagay mo si Brewster. Prinsesa Jane. Nagulat si Ron ngunit hindi nag-alinlangan sa kanyang desisyon. Pagkatapos ay nagbigay siya ng affirmative reply bago ibinaba ang tawag. Nang matapos ang tawag, tinanong ni Marian si Yuna, bumalik na ba si Jane? Kanina pa. Mula nang bumalik siya mula sa England, masama na ang pakiramdam niya at hindi siya umalis sa lab, sagot ni Yuna at bumantong hininga. Ang iba naman ay nagpalitan ng naguguluhang mga tingin, walang pakialam sa sitwasyon. Marian, bakit mo sinabing nandito sila para kay Jane? Tanong ni Karina. Sa halip na sumagot, tumingin si Marian kay Joyce. Sigurado akong mahulaan mo ang dahilan. Sumili ang isang mapait na ngiti sa mukha ng huli. Tumanggaw siya, sumagot siya, dapat dahil sa bagay na iyon. Tumigil ka sa paglalaro. Sabihin sa amin kung ano ang nangyari. Karina piped up, sabik na malaman kung ano ang nangyayari. Hayaan mong magpaliwanag si Jane. Dapat din niyang hawakan ang mga fleets. Habang nagsasalita si Marian, tinawagan niya ang numero ng lab ni Jane. Wala pang 1 minuto, dumating si Jane sa bahay, suot pa rin ang kanyang lab coat. Magulo ang kanyang buhok na nagpapakitang ilang araw na siyang hindi nagpapahinga ng maayos dahil sa research.
Dahil alam na niya ang nangyari, napaupo siya nang nakakunot ang noo. How dare they come here when I've reject them outright? Nawala ba sila sa isip? Kinuha ni Marian ang isang mainit na tasa ng tsaa at humigop dito bago sinabing, hindi sila matatakot na makipagsapalaran at kumakapit sa mga straw sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan tulad nito. At ikaw ang kanilang huling dayami. Ang iba ay nataranta. Nang makitang tila naliligaw sila, tumawa si Jane at ikinwento ang buong bagay saglit. Sa nangyari, inanyayahan siya ng Secret Intelligence Service at ng Fellowship ng Royal Society na dumalo sa isang internasyonal na komperensya ng seguridad 2 linggo na ang nakakaraan. Ang mga dumalo ay ang mga pinuno ng mauunlad na bansa at iilan mula sa papaunlad na bansa. Ang mga sikat at makapangyarihang conglomerates at pamilya ay dumalo rin sa komperensya, tulad ng Rothschild, Morgan, at Rockefeller. Bukod pa rito, ang pinakamahusay na organisasyong panseguridad mula sa bawat bansa, mga siyentipiko sa tuktok ng larangan, at ilang mga henyong mananaliksik na karaniwang nananatiling wala sa sirkulasyon ay nasa komperensya. Walang media ang nagulat ng komperensya dahil ito ay sikreto sa iba pang lipunan. Tahimik na kinokontrol ng bawat bansa ang media at pinipigilan ang paglabas ng balita. Ang tema ng komperensya ay upang talakayin kung ano ang mangyayari sa mga tao kung ang temperatura ay bumaba pa. Matapos mag-usap at mag-isip para sa maraming round, nagpasya sila sa isang plano na kahit si Jane ay hindi makapaniwala. Ang mga pinuno ng mga bansa ay gumawa ng kanilang mga boto, maliban sa iilan na nawala, at nagpasya na isagawa ang proyekto ng Noah Ark. Ang mga bansa ay nagplano na pagsamahin ang kanilang mga yaman at kayamanan at bumuo ng hindi bababa sa 10 lubhang pinatibay na mga barkong pandigma sa loob ng 6 na buwan. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang pag-unlad ng teknolohiya, tila imposibleng maghanap ng kanlungan sa istasyon ng kalawakan sa gilid ng orbit ng Earth. Ang tanging pagkakataon na mayroon sila ay gumamit ng nuclear energy, hydrogen energy, solar energy, at iba pang mga mapagkukunan upang makabuo ng isang napakalaking bakal na kuta upang matulungan silang mabuhay sa hinaharap na dagat ng mga glacier o sa ilalim ng tubig. Ayon sa hula ng mga siyentipiko, kung ang temperatura ay patuloy na bumababa sa parehong rate sa loob ng 1 taon, ang temperatura sa South Pole ay bababa ng higit sa 10 degree. Sa panahong iyon, ang mundo ay nasa ika-5 panahon ng yelo. Lalawak ang kalupaan dahil sa nagyayelong dagat, ngunit ang mga hayop sa lupa ay mawawala na nagpapahirap sa mga tao na mabuhay. Upang mapanatili ang sibilisasyon ng tao, ang mga bansa ay nagplano na magkaroon ng mga kabataang babae, elite sa lahat ng larangan, siyentipiko, at artisan na sumakay sa mga barkong pandigma upang iwasan ang sakuna at hintayin ang Earth na muling mabuhay. Mangyari pa, kakailanganin ng kasanayan, pondo, at mga mapagkukunan sa pagtatayo ng mga bakal na hayop na nangangahulugan na ang suporta ng mayayaman ay magiging mahalaga. Kaya, ang mga nangungunang bilyonaryo ay uunahin na makapasok sa barko. Nang marinig ang pagkukwento ni Jane, natahimik ang mga babae. Ito ay parang kwento ng isang futuristic na doomsday sci-fi na pelikula, ngunit ito ay nangyayari sa totoong buhay. Tinanggihan ko ang mungkahi dahil sa tingin ko, kahit na kaya kung idisenyo at itayo ang Noah Ark, walang silbi kung hindi natin haharapin ang kaibuturan ng usapin. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga Diyos ang nasa likod ng lahat. Sa pamamagitan lamang ng pagpapahinto nila sa kanilang plano ay maliligtas ang mga tao. Sa kasamaang palad, hindi sila sumasang-ayon sa akin, at hindi nila iniisip na ang mga tao ay maaaring maglagay ng isang laban na wala nang hinahanap ngayon laban sa mga Diyos. Sila. Malinaw na wala silang magagawa tungkol dito kahit na alam nila na ang mga Diyos ang dahilan. Tumawa si Marian. Hindi mo ba napag-usapan sa mga kanlurang bansa ang tungkol sa solar energy na naharang? Malapit ba ito sa ice sheet ng North Pole? Sumagot ba sila sa iyo? Iyan ang pinakamalaking problema ngayon. Ang USA, Russia, at Canada ay nagpadala ng kanilang mga piling hukbo ng hukbong dagat, ngunit hindi sila naabot hindi nagtagal pagkatapos nilang dumating sa North Pole. Ang 12-dosenang mga fleet ay lumubog sa dagat. Walang mga nakaligtas, at ang dahilan sa likod nito ay hindi alam, paliwanag ni Jane.
Hindi kaya naninira ang mga Diyos sa North Pole? Ginawa ba ni Athena ang lahat para makuha ang puso ni Gaia dahil gusto niyang bawasan ang temperatura ng mundo at itaboy ang mga tao sa pagkalipol? Takot na tanong ni Sheila. Kahit ano pa ito, ang mga bansang iyon ay ayaw magpadala ng mga expedition team sa North Pole pagkatapos ng lahat ng mga pagkatalo. Kaya't ginawa nila ang Noah Ark. Naiintindihan ito dahil nakakakita sila ng kaunting pag-asa doon, sabi ni Marian. Tumango si Jane. Iyon din ang naisip ko. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nag-alinlangan kung dapat ba akong lumipad sa North Pole at suriin ang mga bagay-bagay. Ngunit kung talagang makikita natin ang mga Diyos doon, ang ating mga kapangyarihan na pinagsama ay napakahina pa rin. Hindi natin mababago ang isang bagay doon, ngunit sa halip, mag-aanyaya tayo ng gulo para sa ating sarili. Huwag na tayong pumunta doon. Masyadong delikado, nag-aalalang sabi ni Rose. Nakita mo rin ito sa huling pagkakataon. Si Apollo at ang dalawa pang Diyos ay napakalakas. Sinabi rin ni Hubby na patuloy na tumataas ang kanilang mga kapangyarihan. Hindi tayo kalaban para sa kanila, at kung hindi nila papansinin si Hubby, baka patayin nila tayo kapag tayo ay napunta. Sa pagsasalita, Marian, nakatanggap ba kayo ni Joyce ng imbitasyon na mamuhunan sa proyekto ng Noah Ark? Tanong ni Thalia. Sa isang walang kibo na tono, sumagot si Marian, oo, ngunit tinanggihan ko ito. Kung ikukumpara sa aktwal na mga bilyonaryo, ang pera ko ay hindi ganoon kahalaga sa kanila. Sa tingin ko ay mas malalagay si Joyce sa kanilang listahan dahil sila ay kasangkot sa industriya ng paggawa ng barko. Nagmamadaling umiling si Joyce. Tinanggihan ko rin ito. Walang kabuluhan. Oh, Sister Teresa, hindi mo ba natanggap ang kanilang imbitasyon? Hindi ba nila pakialam ang Maple Group dahil ang iyong pamilya ay nasa industriya ng armas? Hindi sila makikipag-ugnayan sa angkan ng tang, sagot ni Marian sa ngalan ni Teresa. Tumango si Teresa at ngumiti ng nagbitiw. Bakit hindi? Naguguluhan na tanong ni Joyce. Dahil ang Zenica ang tanging pangunahing bansa na hindi na imbitahang lumahok sa proyekto. Dahil ang Dawson clan ay nakabase sa Zenica, hindi nila siya iniimbitahan para hindi sila masangkot sa Zenica, paliwanag ni Jane. Ang ating bansa ay hindi nakikilahok sa isang malaking proyekto. Gulat na bulalas ni Yuna. Isang hindi maarok na tingin ang bumungad sa mga mata ni Marian habang ipinaliwanag niya sa mahinang boses, hindi ba halata? Ang ibang mga bansa ay hindi mga tanga. Ang Zenica at ang mga Diyos ay mortal na magkaaway. Kahit na hindi sila pamilyar kay Hongmeng, malalaman nila na ang Zenica ay nasa ibang sitwasyon kaysa sa kanila. Masaya sila kung ang Zenica ay maaaring talunin ang mga Diyos, ngunit kung ang Zenica ay maaaring mabaigo sa mga Diyos, ngunit kung ang Zenica ay maaaring mabaigo sa mga Diyos, ngunit kung ang Zenica ay mabibigo sa mga Diyos, ngunit kung ang Zenica ay maaaring mabaigo sa mga Diyos, ngunit kung ang Zenica ay mabibigo sa mga Diyos, ngunit kung ang Zenica ay mabibigo sa mga Diyos, ngunit kung ang Zenica ay maaaring mabaigo sa mga Diyos, ngunit kung ang Zenica ay mabibigo sa mga Diyos. Ang populasyon ng Zenica ay kumukuha ng isang kapat ng populasyon ng mundo sa sitwasyon ng katapusan ng mundo. Ito ay isang mabigat na pasanin. Siyempre, mas gugustuhin nilang magkaroon ng mas maraming Chinese na mamatay upang magkaroon sila ng mas maraming mapagkukunan sa kanilang sarili. 1594. Ang iba ay hindi nag-isip tungkol dito at kinilig ng marinig ang paliwanag ni Marian. Si Yuna ay naging kasing putla ng sheet. Iyan ay sobra na. Sa tingin ba nila ay makakaligtas sila sa paggawa nito? Kung hindi dahil sa Zenica, hindi pa sila mabubuhay hanggang ngayon. Siguro iyon talaga ang iniisip nila. Marahil ay iniisip nila na malapit sila sa mga Diyos. Na may mapait na ngiti, nagpatuloy si Melinda, ang mga Diyos ay naninirahan sa ibang bansa, kaya marami sa mga dayuhan ang kanilang mga inapo. Maaaring tingnan ng mga taong iyon si Hongmeng bilang kanilang kakampi, ngunit hindi rin nila ituturing ang mga Diyos bilang kanilang mga kaaway. Maaaring isa sa mga Diyos ang nasa likod ng pagkawala ng pangkat ng paggalugad. Nang makitang sila ay nananatiling tahimik, tiyak na sila ay natatakot sa Diyos. Mga tanga.
Kung talagang tinatrato sila ng mga Diyos bilang isa sa kanila, hindi sana sila magiging dahilan ng pagbaba ng temperatura ng mundo. Karapat-dapat silang mamatay sa lamig. Bulong ni Karina. Isang marangyang pribadong helicopter ang lumipad mula sa malayo at lumapag sa espasyo sa labas ng bahay sa eksaktong sandaling iyon. Tanging ang mga malapit kay Justin ang maaaring makapasok sa isla nang hindi pinipigilan ng petroleum fleet. Habang sila ay naguguluhan sa mga bagong dating, tumayo si Jane na nakakunot ang noo. Isa pang malapit dito. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto, tumambad ang isang gwapong blonde na lalaki na nakasuot ng itim na navy trench coat. Si Edward Rothschild ang tagapagmana ng pamilya Rothschild. Siguradong pinapasok sila ni Ron at Brewster dahil nakilala nila ang helicopter ni Edward. Karamihan sa mga babae ay hindi pa siya nakita noon. Nang marinig nilang ipinakilala siya ni Marian bilang isa sa mga Rothschild, hinatak nila ang isang mahabang mukha. Edward, kung nandito ka para akitin kami, umalis ka na. Sigurado akong alam mong hindi mo ako mapapaalis dito, diretsong sabi ni Jane. Tila nagulat si Edward nang makitang napakaraming tao sa bahay. Nang marinig niya ang sinabi ni Jane, ngumiti siya ng pilit ngunit hindi nagmamadaling sumagot. Sa halip, lumapit siya kay Marian at yumuko sa kanya. Ilang sandali pa, nakangiti niyang binati ang iba pang mga babae. Ano man ang mga pangyayari, kailangan niyang panatilihin ang mga etiquette bilang tagapagmana ng pinakamarangal na pamilya sa mundo, kahit na malapit na sila sa katapusan ng mundo. Nang matapos ay lumingon siya kay Jane at ngumiti. Mahal kong pinsan, sa palagay mo ba ako ay isang taong nasisiyahan sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan o isang taong walang pakialam sa iyong ugali? Pinaikit ni Jane ang kanyang asul na mga mata, isang sorpresa ang bumungad sa kanila. Bagamat matalino si Edward, walang-wala ito kumpara sa kanya. Kahit na hindi na kailangang magtanong, naisip niya ang ilang nakakaligalig na mga bagay batay sa kanyang mga salita. Paano nila nagawa iyon? Galit na tanong ni Jane. Alam ni Edward na nahulaan niya ang intensyon nito, kaya mas lumawak ang ngiti nito. Dapat ay nahulaan mo na ito ng mas maaga, hindi ba? Hindi ito isang panaginip kung saan maaari mong hayaan ang iyong mga imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Ito ay araw ng katapusan, ang tanda ng pagkalipol ng tao. Upang mabuhay, handa silang gawin ang lahat. Sila. Di ba parte ka rin nila? Tumalsik si Jane. Jane, maniwala ka man o hindi, pinananatili ko ang isang neutral na paninindigan sa pamilya. Hindi ako sumali sa pagboto. Nagkibit balikat siya. Ang kanilang pag-uusap ay nakalilito sa iba. Hindi napigilan ni Karina na magtanong, Jane, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Anong boto? Walang saysay. Huminga ng malalim si Jane. Dahil sa Phantom Fleet, kahit na magtulungan ang North Atlantic Treaty Organization at Russia sa pag-atake sa isla, magkakaroon sila ng matinding pagkalugi. Bukod pa rito, marami sa atin ay mga cultivator. Kahit na wala si Sectmaster Yu, imposibleng pilitin ako ng ibang mga bansa na tulungan silang magtayo ng Noah Ark. Kaya, ang pagbisita ni Edward dito bilang isang mensahero ay dapat na higit pa sa pag-iisip sa akin na ang mensahero ay dapat maging isang taga-baril. Tiyak na pipilitin akong tulungan sila. Anong bargaining chip? Wala kang pagkukulang. Teka. Di kaya inagaw nila si Queen Catherine? Bulalas ni Karina. Umiling si Jane. Hindi ako masyadong mag-aalala kung ganoon ang kaso. Pagkatapos ng lahat, wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Kahit na gawin nila, maaari ko siyang iligtas. Kung gayon, paano kanila tatantanin? Napakaraming tao dito. Kahit na gumamit sila ng mga sandatang nuclear, maaari tayong tumakas. Walang dapat ikatakot, nalilitong sagot ni Karina. Biglang sumigaw si Marian, mga tao. Tama, pagsang-ayon ni Jane. Hindi nila kailangang saktan ng aking pamilya o mga kaibigan para pilitin akong tumulong. Dahil kaalyado ang North Atlantic Treaty Organization at Russia, may kontrol sila sa higit sa 70% ng pandaigdigang modernong sandata.
Sa gayong mga mapagkukunan, maaari nilang mapuksa ang ilang hindi maunlad na mga bansa at ordinaryong tao, kahit na hindi nila kayang pabagsakin ang mga Diyos at ang mga Chinese cultivator. Halimbawa, habang ang mga maliliit na bansa ay magiging walang pagtatanggol sa North Africa at Atlantic America. Mga bombang nuclear doon, ang pagpatay sa milyon-milyong tao ay magiging madali. Baka sa mukha ng mga babae ang pagtataka. Nasisiraan na ba sila ng bait? Hindi nila pinapahalagahan ang buhay ng tao para sa kanilang sariling kaligtasan. Kumunat ang noo ni Talia. Hindi, wala sila. Napabuntong hininga si Edward. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, ang mga mahihirap ay tuluyang mag-freeze o mamatay sa gutom. Lahat ay magiging mahina at walang pagtatanggol. Kung maaari nilang tulungan si Jane na itayo ang Noah Ark kapalit ng buhay ng bilyon-bilyong tao, sasabak sila sa pagkakataon. Ito ang magiging huling halaga ng mga taong iyon. Kasuklam-suklam. Putol ni Collins Nigel. Kung tumanggi si Jane, siya ang mamamatay tao ng milyon-milyon at kahit bilyon-bilyong tao. Napakatuso. Walang moral o kapayapaan ang umiiral sa panahon ng kapahamakan. Sa halip, ang batas ng gubat ay nalalapat. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagiging nasa ilalim ng food chain. Malamig na sabi ni Edward. Sa loob ng mahabang sandali, walang umimik. Mabigat ang kanilang paghinga. Jane, pumunta ka dyan. Kung nandyan si Justin, baka piliin niyang patayin ang mga pinunong iyon, kung gaano siya kabaliw. Pero mahigit 2 buwan na siyang hindi nakakaalam. Walang nakakaalam kung kailan siya lilito. Hindi ka siya. Walang sino man dito ang makakapagwalang bahala sa buhay ng tao na tulad niya. Ano man ang mangyari sa hinaharap, hindi mo mapapanood ang bilyon-bilyong tao na namamatay, nakangusong sabi ni Edward. Kitang-kita nila kung gaano siya ka-emosyonal, kung paano nanginginig ang nakakuyom niyang mga kamao. Isang determinadong tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Nakagat ang labi niya, pumayag siya. Fine, I can agree to help them build the Noah Ark, but on a condition. Pansamantala, bawal silang supulan ang mas maiinit na rehiyon at patayin ang mga lokal. Kapag nalaman ko, papatayin ko na lang ang mga gustong sumakay sa barko. Ang mga nakatira sa mas mainit na mga rehiyon sa Earth ay mga mahihirap na tao. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, maaaring itaboy ng mayayaman ang mga mahihirap na lokal o kahit na patayin sila upang mabuhay. Napangiti si Edward. Huwag kang mag-alala. Papayag kami sa iyong mga kondisyon basta't mangako kang tutulong. Dahil walang pagpipilian, pumayag si Jane dito at umalis kasama niya sa base militar ng Amerika sa Karagatang Pasipiko. Kasabay nito, ang unang senior official ay nasa isang meeting room na matatagpuan sa Stonegate sa Central City. Nakaupo sa tabi niya sina Gilmore, Gavin, Motion, at Mark Ing. Mukhang nasa pink of health si Gilmore, na maliwanag dahil nakatakas siya mula sa mga kamay ng Nigel clan matapos itong makuha. Sa kabilang banda, nag-aalala si Mark Ing na babagsak si Hongmeng. Napakababa ng temperatura sa Central City kaya tumanggi ang mga ordinaryong mamamayan na umalis sa kanilang mga tahanan. Sa kabutihang palad, walang anumang mga snowstorm, o ang mga pinuno ng politika ay kailangang lumipat sa timog upang magtrabaho. Solemn na ang atmosphere sa meeting table. Maging ang hindi umiimik na first senior official ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos ang mahabang katahimikan, bumaantong hininga siya at bumaantong hininga, hindi na tayo makakaupo. Simula ngayon, sa sarili na lang tayo aasa at hindi sa iba. 1595. Nang matapos magsalita si First, hindi na sumagot ang 4 pang tao. Ang kanyang mukha ay lumuwag sa isang ngiti, at hindi na siya nagpakita ng solemna. Sa nalalapit na sakuna, ang ating buong bansa, at maging ang sangkatauhan, ay nahaharap sa mahihirap na panahon. Kung mayroon kang sasabihin, mangyaring sabihin ito. Premier Nigel, ang angka ng Nigel ay kinuha na ng angka ng law sa ilusyonaryong dimensyon, ngunit wala itong epekto sa makamundong mundo. Sa teknikal, ikaw na ngayon ang tunay na pinuno ng iyong angkan. Bakit tahimik ka pa rin?
Napangiti si Gilmore, at hindi niya naiwasang magtanong, "Sir, ang ilusyonaryong dimensyon ay nasa kaguluhan ngayon. Kung isasaalang-alang na ang angka ng Lo ngayon ay may ganap na kapangyarihan sa ilusyonaryong dimensyon kasama ang kanilang dalawang magsasaka sa yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning, sigurado ka bang hindi sila makikialam sa mundong awtoridad?" "Huwag kang mag-alala. Hindi sila," Mata Ray na sagot ni First. "Kahit na ang angka ng Lo ay tumaas sa kapangyarihan, ang kanilang kalaban ay ang mga Diyos. Ang paggagaw ng kapangyarihan sa makamundong mundo ay hindi makakatulong. Ang tanging epekto na ay dudulot nito ay upang pukawin ang hanay ng mga tagapag-alaga. Hindi sila magiging napakatanga." Sa pagbanggit ng Array Guardians, nagtaas ng kilay sina Gavin at Motion at nagpalitan ng tingin. Hindi nila inaasahan na ibubunyag niya ang lihim na tanging ang unang nakatataas na opisyal, ang mga patriarch ng Gibson at Lee clans ang nakakaalam. Sa harap ng buhay at kamatayan na sitwasyon, hindi na kailangang itago ang mga ganitong sikreto. Walang ibang mahalaga kung hindi ang pundasyon ng bansa. Nagtataka sina Gilmore at Marking sa kanilang mga mukha habang nagtatanong sila tungkol sa hanay ng mga tagapag-alaga. Una ay hindi nagtago ng anuman at lantarang ibinahagi ang background ng hanay ng mga tagapag-alaga. Kahit na ang edad ng dalawa ay hindi alam, sila ay mga ninuno ng Gibson at Lee clans. Kaya rin hindi natapos ang bloodline ng dalawang angkan sa kabila ng inaapi ng mga nagdaang pinuno. Para sa hanay ng mga tagapag-alaga, wala silang pakialam sa mga pagbabago sa larangan ng politika, lalo na ang kanilang sariling mga angkan. Sa madaling salita, kahit napapatayin si First ng isang especially iya mula sa ibang bansa, hindi sila makikialam dahil ito ay isang normal na pakikibaka sa kapangyarihan. Kung ang bagay ay may kinalaman sa mga Diyos o sa mga magsasaka, sila ay makikialam. Ang tanging inaalala nila ay ang pundasyon ng Zenica. Hanggat nananatili ito, maaaring mabuhay ang kanilang mga inapo. Kung tungkol sa pagpapalawak ng teritoryo o pagtatanggol sa bansa, iyon ay wala sa kanilang negosyo. Katulad nito, kahit na ang mga inapo ng Gibson at Lee clans ay nasa panganib, hindi sila makikialam hanggat ang ilan sa kanilang mga inapo ay nabubuhay pa. Siyempre, iyon ang haka-haka ng mga nagdaang pinuno. Hanggang noon, walang nakakaalam ng kanilang mga limitasyon. Sa madaling salita, hindi kailanman tinulungan ng mga tagapag-alaga ang mga Gibson at Lee angkan. Kahit na matapos ang digmaan sa henerasyon ni Gavin ay binawian ng buhay ang kanilang mga inapo at nagbago ang bloodline ng mga Gibson, hindi na sila muling nagpakita. Marahil, sa buong mga dekada, ang mga bloodline ng Gibson at Lee clans ay nagbago ng maraming beses. Marahil ay mas angkop na sabihin na ang hanay ng mga tagapag-alaga ay higit na nagmamalasakit sa konsepto ng pamilya, kaysa sa linya ng dugo. Maging sina Gavin at Motion ay walang pakialam sa mga relasyon sa dugo. Para sa mga taong katulad nila, magiging mababaw ang ganoong pag-iisip. Kahit na nakipag-ugnayan ako sa hanay ng mga tagapag-alaga sa mundo at maging sa buong Zenica, hindi ko pa sila nakita. Nag-uusap kami sa pamamagitan ng banal na kahulugan sa bawat oras. Hindi lamang ako, kundi pati na rin ang mga nakaraang matataas na opisyal. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isipan ng mga tagapag-alaga, pagdaing ni First. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Gilmore. Hindi nakakagulat na pinagbawalan ako ng angkan ng Nigel na magplano laban sa unang senior na opisyal. Hindi nakakagulat na ang mga nakatagong angkan ay hindi kailanman ang ahas na lipulin ang mga Gibson at Lee na angkan. Kaya lumalabas na ang dalawang pangunahing angkan ay mayroong dalawang matandang umutot bilang kanilang mga tagapag-alaga. Kung ganoon ang kaso, kahit na maalis ang Nigel clan, ang Gibson at Lee clans ay malamang na maayos. Ayon sa sinabi ni First, sinubukan ng hanay ng mga tagapag-alaga mula sa angkan ng Lee na supalan si Justin. Sa makatuwid, ang dalawang iyon ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Si Justin mismo ay nagawang baligtarin ang ilusyonaryong dimensyon, kaya nanginginig akong isipin kung gaano kakilakilabot ang hanay ng mga tagapag-alaga. Sa pagbabalik tanaw, ito ay may katuturan. Kung walang ganoong matibay na pundasyon, ang mga Gibson at Lee ay hindi maaaring tumagal ng milenya. Sina Gavin at Motion ay may paggalang sa hanay ng mga tagapag-alaga.
Narinig nila ang lihim mula sa dating patriarka at nagnanais na makilala ang hanay ng mga tagapag-alaga. Sa kasamaang palad, ito ay magiging imposible. Sir, ang Zenica at ang iba pang bahagi ng mundo ay nahaharap sa isang hindi pa nagagawang sakuna, ang mga Diyos ay itinutulak tayo sa pader, at ang ilusyonaryong dimensyon ay nasa kaguluhan. Ang hanay bang mga tagapag-alaga ay ayaw pa rin tayong tulungan? Tanong ni Marking na nakakunot ang noo. Isang mapait na ngiti ang dumampi sa mga labi ni First. Hindi mo pa rin naiintindihan ang mga salita ko. Nagpalitan silang apat ng nagtatakang tingin. Beaumontong hininga muna, bumangon, at humarap sa mapa ng Zenica na may hindi maarak na ekspresyon. Matagal ko nang sinubukang magtanong tungkol sa isang solusyon, ngunit hindi ako sinagot ng Array Guardian. Sa puntong iyon, ang iba ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at pag-aalala. Pwede bang tinalikuran tayo ng Array Guardians? Umirap si Gilmore. Lumingon muna. Premier Nigel, nasabi ko na ang hanay ng mga tagapag-alaga ay hindi kailanman umasenso kahit na noong pinatay ang mga emperador at nagbago ang mga dinastiya. Ngunit ito ay iba. Kung hindi sila gagawa ng aksyon sa oras na ito, ang mga mamamayan ng Zenica ay mamamatay hanggang sa mamatay. Hindi na ito pampolitika. Iniulat ng aming katalinuhan na ang North Atlantic Treaty Organization at Russia ay nagpapatupad ng proyektong Noah Ark. Ibinukod nila ang Zenica na nangangahulugan na itinataboy nila tayo. Kung talagang ang mga gods, guardian ang gumagawa, isipin mo ba ang hanay ng ating mga kaaway, pag-isipan ng hanay ng mga mortal na kaaway ni Hong? Mga ninuno. Sir, hindi mo ba alam na ang mga nakatagong angkan ay nawala sa kanila sa ibang bansa? Sigaw ni Gilmore habang itinukod ang kanyang mga braso sa mesa. Kumunat ang noo ni First. Premier Nigel, alam kong nagagalit ka, ngunit walang silbi ang pagiging walang ingat. Ang hanay ng mga tagapag-alaga ay dapat may kanya-kanyang dahilan para hindi sumipot. Hindi naman natin sila mapipilit na tumulong, hindi ba? Nang walang mailabas ang kanyang galit, si Gilmore ay namula at namutla. Bagamat siya ay isang walang awa na tao na gagawin ang lahat para sa kapangyarihan, hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay ng mga mamamayan ng Zenica, lalo na kapag siya ang nasa ganoong posisyon. Kung wala man lang siyang konsensya, hindi niya magagawang maging premier sa murang edad. Sa pag-iisip ng mga inosenteng kababaihan at mga bata na namamatay sa lamig o gutom dahil ang hanay ng mga tagapag-alaga ay tumangging tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ha! I bet takot sila sa mga Diyos. Baka alam nilang hindi sila kapareha. Ngumisi si Gilmore. Una kaagad na pinayuhan, Premier Nigel, ingatan mo ang iyong bibig. Tumawa si Gilmore. Halatang galit na galit siya, kung hindi ay hindi niya sasabihin ang mga bagay na maaaring maglanda sa kanya sa mainit na tubig. Si Gavin ay tila may edad na ng ilang taon. Masyadong mabigat ang temperatura sa kanyang katawan. Lahat ng bagay ay may dahilan, Premier Nigel. Ang ikot ng buhay ay tinukoy sa pamamagitan ng kapanganakan at kamatayan. Ang hanay ng mga tagapag-alaga ay ang ating mga ninuno, ngunit ni Patriarch Lee o ako ay hindi nang ahas na mag-isip-isip tungkol sa kanilang mga motibasyon. Umiral man sila o wala, ang kasalukuyang Zenica ay itinayo ng paisa-isa ng mga matatandang tulad natin. Ang aking mga kasama ay itinayo ito sa ating mga lumang katawan, ngunit gagawin natin ito. Bahagi sa puntong ito, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa wakas. Tama iyan. Ipinahayag ni Martian, tama si Mr. Gibson. Dahil naghihintay ang ibang mga bansa na pagtawanan tayo, maglalaro tayo at tingnan kung sino ang huling tatawa. Unang tumango na may kasamang ngiti. Inimbitahan ko kayo para sa kadahilanang ito. Ang lahat ng mga mamamayan ay naghihirap mula sa matinding lamig. Maaari lamang silang umasa sa amin ng mga opisyal. Lahat ng tao dito, kasama na ako, ay umaasa sa lakas ng mga magsasaka. Ngayon, oras na para umasa sa ating sarili at mag-isip ng paraan. Makakatakas tayo mula sa labanang ito at kailangan nating malampasan ito kasama ang mga mamamayan. Kailangan nating lumaban sa huling sandali. 1596.
Ang puti ay umaabot sa abot tanaw sa North Pole, ngunit sa gitnang rehiyon ay isang lupain ng ginto. Ang Mother Tree ay lumaki ng 2 beses sa laki mula noong 2 buwan na ang nakakaraan. Umabot ito ng daan-daang kilometro, na sumasakop sa kalangitan at lumilikha ng isang gintong mundo na lumitaw ng wala saan. Matagal nang natutulog si Hera sa isa sa mga sanga. Dahan daw ang dumilat ang kanyang mga mata, at matikas siyang umupo at marahang hinihimas ang itim niyang buhok. Matapos makalanghap ng sariwang hangin mula sa Mother Tree, ngumiti siya sa kasiyahan. Ang hangin ng bayang pinagmulan ay nakakabighani gaya ng dati, bulong ni Hera at dahan daw ang lumutang sa canopy. Sa isang puwang na natatakpan ng mga iridescent na ilaw, ilang mga figure ang nakita ng mga sanga. Maliban kay Ares at Aphrodite, na nananatili sa Mother Tree, nagpakita si Hermes, Apollo, Artemis, at Poseidon. Nang makita ang hitsura ni Hera, lumipat ang 6 na Diyos sa gilid upang makita niya ang bagay sa sanga sa pagitan nila. Ito ay isang ginintoang usbong ng bulaklak, na naglalabas ng banal na liwanag. Nakahawig ng isang bola ng sikat ng araw, lalo itong lumilitaw na masigla kapag napapaligiran ng mga gintong dahon. Bakas ang pananabik sa karaniwang kalmadong mukha ni Hera. Nakangiti siya habang papalapit sa flower bud, matamang nakatingin dito. Sa wakas, ipinanganak na. Bagamat may kakaibang ekspresyon ng ibang mga Diyos, natuwa rin sila. Sa sandaling iyon, lahat sila ay ninanamnam ang masayang okasyon. Ito ang unang flower bud. Naniniwala akong mas marami pa ang lalabas sa Mother Tree sa lalong madaling panahon. Makakakuha tayo ng bagong buhay. Ngumiti ng matamis si Aphrodite. Sa pag-iisip ng kung ano, ipinatawag ni Hera ang kanyang truyuan, at lumitaw ang mga asul na kasulatan sa himpapawid habang isa-isang idiniin ang kanyang mga daliri sa kanyang hinlalaki. Isa itong deduction technique na naisip niya. Isang masamang ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi sa dulo. Marami kayong ginagawa habang natutulog ako, ha? Napakaraming armada ng tao ang sinaktan mo. Magdudulot lang ng gulo ang paglapit ng mga tao kay Mother Tree. Sa pagiging malupit natin, mapipigilan natin sila sa pag-istorbo sa atin, pagmamalaki ni Ares. Ha! Nililikan ng mga tao ang tinatawag na Noah Ark. Ang daming matigas ang ulo na mababang buhay. Humalaklak si Hera. Tinitigan siya ni Aphrodite gamit ang mapang-akit nitong mga mata. I wasn't expecting your deduction technique to be so accurate. Why don't you deduce Athena's arrival? Siya siguro ang pinakasabik na tingnan ng pamumulaklak ng Mother Tree. Siya. It'll take too much energy to deduce her movements, not to mention that it might not be accurate. Tinatamad akong gawin ito. Walang pakialam na tinanggihan ni Hera ang mungkahi. Aaminin mo na ba sa wakas ang pagkakaiba mo sa kanya? Ngumiti ng malumanay si Apollo. Hera, don't mind it. Tayo'y muling bumangon, at ang mga naiambag ni Athena ay hindi maaaring baliwalain. Kahit na siya ay sumobra sa ilang mga bagay, ginawa niya ito para sa ating kapakanan. Hindi ka ba natutuwa na makita ang usbong ng bulaklak? Ang ibig sabihin nito ay pareho tayong lahat. Sa halip na makipag-away kay Athena, bakit hindi mo sarap sa ating bagong kaluwalhatian? Ngumuso si Hera, ngunit mahirap sabihin kung nakinig ba ito sa kanya. Sa sandaling iyon, huminga ng mahabang buntong hininga si Poseidon at naghinagpis, kung mahahanap natin ang puso ni Gaia 20,000 taon na ang nakalilipas at bubuhayin ito, maaaring iba na ang mga pangyayari. Sino ba ang mag-aakalang may ganoong grupo sa mga mababang buhay, lalo na yung malahalimaw na dod, singgal ni Hera? Ang mga Diyos ay may galit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumawa si Hermes. Sabi mo, sa tingin mo ba magiging kaibigan o kalaban natin si Hades? Hades. Natigilan si Hera. Tama, ano ang nangyari sa kanya sa ilusyonaryong dimensyon? Wala pa kaming natatanggap na update. Wala ka bang deduction technique? Subukan mong gamitin para mahanap ang lokasyon niya. Tanong ni Aphrodite. Hindi ito masyadong inisip ni Hera at ginawa ang sinabi. Gayunpaman, ang mga resulta ay naging sanhi ng kanyang pagsimangot. Anong problema? Nasa panganib ba si Hades?
Nag-aalalang tanong ni Artemis. Isang bihirang awkward na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Hera habang tahimik niyang itinikom ang kanyang mga labi. Biglang may narinig na boses mula sa di kalayuan. Siya ay nasa mata ng Sky Demon. Nagulat ang mga Diyos bago ibinalik ang kanilang mga tingin sa direksyon. Isang payat na figure ang humakbang sa hangin. Ito ay si Athena, na nakasuot ng isang ancient robe na itim na damit na nagpakita ng kanyang makatarungang leeg at mga braso. Sa isang segundo, nagpakita siya sa iba pang mga Diyos. Walang umimik dahil ang gulo ng isip nila. Tulad ng inaasahan nila, tumaas ang kanilang mga kapangyarihan sa muling pagkabuhay ng puso ni Gaia at paglaki ng Mother Tree. Gayon din, ang kapangyarihan ni Athena ay nakabawi sa isang punto na namangha sila. Kahit na pamilyar sila kay Athena, napakatagal na rin noong huli nilang naramdaman ang mga kakayahan ng Diyosa ng digmaan. Walang lihim na inggit sa kanyang mga mata na pangisi si Hera. Kahit hindi mo sabihin, alam kong nasa ibang space siya. Hindi mo kailangang maging busybody. Alam ng ibang mga Diyos na tumanggi siyang matalo kay Athena. Gayunpaman, ang pamamaraan ng propesya ni Athena ay napatunayang mas makapangyarihan at tumpak kaysa sa kanya. Totoo sa mga salita ni Hera, ang pamamaraan ng maayos ay maaaring hindi perpekto ngunit natalo nito ang pamamaraan ng pagbabawas ng mga tao. Ikinulong ni Athena ang nagyayelong tingin kay Hera. Hanggat pigilin mo akong akitin, hindi ako makikialam sa iyong mga gawain. Malinaw niyang ipinahihiwatig na alam niya ang mga aksyon ni Hera ngunit pinili niyang huwag ilantad ang mga ito. Gayunpaman, tumanggi si Hera na sumuko. Huwag masyadong maangas. Hindi pa ito natatapos. Kahit na ang hula mo ay tumpak sa 99%, may 1% pa ring posibilidad na magbago ang lahat tulad ng huling buhay. Walang interes si Athena na pasayahin siya. Sa isang maliit na paglukso, dumating siya sa tabi ng flower bud. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay malapit sa flower bud na para bang nararamdaman ang buhay na nilalaman nito. Natahimik ang mga Diyos na para bang nararamdaman nila ang kaguluhan sa kanyang isipan sa kabila ng kanyang kalmadong mukha. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagtanong si Poseidon, Athena, kailan natin hahanapin si Zeus? Ang iba ay nagpipigil ng hininga. Ang pagliligtas kay Zeus ay isa ring pangunahing bagay sa mga Diyos. Paglingon ni Athena, maangin na sinabi ni Athena, hindi na kailangan yan. Kusa siyang lalabas. Ano? Ang ibig niyang sabihin ay kapag ang kakayahan ni Zeus ay nakabawi sa isang tiyak na lawak, makakatakas siya mula sa hanay. Tama ba ako? Ngumiti si Hermes. 20,000 taon na ang nakalilipas, ang kanyang at ang aking mga kakayahan ay nabawasan sa 30%, sabi ni Athena. Dahil masyadong makapangyarihan ang lumikha ng array 400,000 taon na ang nakakaraan, masyadong mystical ang mga panuntunan sa loob ng array para makagawa ako ng propesya mula rito. Kung hindi, maaari kong tumakas ng mag-isa at maalerto si Zeus. Sa loob ng kalahating taon, maibabalik ang ating mga kakayahan sa 70% o mas mataas. Sa pamamagitan ng pagkatapos, ito ay dapat na simple upang masira ang array. Kung tutuusin, babayaran ko ang mga nakipagsabuatan sa atin. Nakakatuwa. Pero kung kaya mong talunin ni Zeus ang taong iyon sa pamamagitan ng pagtutulungan, bakit mo sinasadyang ginabayan si Hades? Ngumisi si Hera. Nang marinig siya, ang iba pang mga Diyos ay nagtakang tumingin kay Athena. Natahimik siya saglit bago ibinalik ang tingin sa kanila. Hindi mo kailangang malaman. Baka kahit ikaw ay hindi mo alam. Tinulak ni Hera. Umusad na ang mga bagay sa puntong ito, so technically, everything should be proceeding as predicted. Wala kang magagawa. Iniwasan mo ang paksa dahil ang alam mo lang ay ang simula at hindi ang katapusan. Ang kinabukasan ni Hades ay isang misteryo, ayon sa aking mga diskarte sa pagbabawas, wala tungkol sa kanyang kapalaran ang maaaring bigyang kahulugan. Kahit gaano kalakas ang iyong diskarte sa paghula, hindi ito maaaring maging sa akin. 1597. Sa harap ng pagiging agresibo ni Hera, tila wala ng interes na magsalita pa si Athena. Matapos ang tingin sa kanya ng walang pakialam, gumawa siya ng ilang hakbang at nawala sa ere.
Nang makitang umalis si Athena nang walang sinasabi, namutla si Hera at nagngangalit na mga ngipin ang sinabi, "Asawa, ayaw ko sa kanyang hitsura na hindi nagseryoso sa iba." Mapait na ngumiti si Artemis, "Well, Hera, 10,000 taon na kayong magkakilala, at palaging ganoon ang ugali ni Athena. Sino ang nagpapalakas sa kanya kaysa sa amin? Pinipilit mong ipaliwanag sa iyo ang lahat, syempre, hindi siya interesado, hindi pa banggitin ang iyong ugali. Ano bang problema ko sa ugali ko? Hindi ako katulad yung duwag na nilalang. Hindi ba't simpleng muling pagsilang ng puso ni Gaia? Sa anumang kaso, hindi ito isang maluwalhating bagay. Isang bagay lang na hindi mo dapat gawin, kailangan ba talaga nating maging ganoon kakumbaba sa harap niya? Si Hera ay umiwas ng tingin sa kanyang kinatatayuan at nagkukumahog. Iniwan ng iba pang mga Diyos, lahat sila ay tumingin sa isa't isa ng may pagkadismaya, at lahat ay mapait na ngumiti. Nag-aalala rin sila kung talagang hindi alam ni Athena ang tunay na kapalaran ni Hades. Kasabay nito, sa Eye of the Sky Demon, sa palasyo ng Nether Emperor. Natulala si Justin sa pinakamataas na punto ng palasyo, nakatingin sa madilim na mundo sa ilalim ng lupa sa harap niya. Matapos ang isang magaspang na pagkalkula, alam kong higit sa 2 buwan na ang lumipas. Sa puso ni Justin, lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa, pag-aalala sa nangyari sa kanyang pamilya. Bagamat nangako si Esther at ang iba pa na paprotektahan ang kanyang asawa at anak na babae, kung hindi siya uuwi ng mahabang panahon, at walang balita, maaaring tumalikod ang mga nasa angkan ng demonyo sa kanilang mga salita. Sa nakalipas na 2 buwan, si Justin ay nakatagpo ng maraming bagay, at least, kilala na niya ang lahat ng higit sa 12 Panginoon sa Eye of the Sky Demon. Pagkatapos ng lahat, mahirap para sa mga Panginoong ito na hindi maabala nang lumitaw ang 2 tao nang wala saan, ang isa sa kanila ay namumuno sa isang makapangyarihang Chaos Cauldron, na sumisipsip ng malaking bilang ng maliliit na demonyo sa bawat pagliko. Ang isa na may pinakamababang cultivation base ay nasa gitnang yugto din ng Tai Ching, ngunit dahil lahat sila ay mga demonyong espiritu lamang, kahit na marami sa kanila ay mga master ng Shang-Ching realm, wala ni isa sa kanila ang makapagpanatili ng kanilang cultivation level. At muli, nandoon pa rin ang pundasyon ng kaharian at mas malakas pa rin sila kaysa sa mga ordinaryong magsasaka ng Tai Ching. Bilang karagdagan sa Nether Emperor, na unang nakaalam, may iba pa tulad ng Old Harith Demon, Palace Master Crystal, at iba pa, na mas malapit kay Justin. Tulad ng Nether Emperor, ang mga Panginoong ito ay hindi malisyoso. Una at higit sa lahat, pagkatapos na aksidenteng, ihayag ni Justin ang pinakahuling galaw ng Tai Ching Heavenly Lightning, sa sobrang takot nila ay halos lumuhad sila, alam na kahit magkasama silang lumaban, maaaring hindi sila manalo. Ang Tai Ching Heavenly Lightning ay lubhang nakakapinsala sa mga demonyong espiritu, at sila ay metatenggay ng hangin. Pangalawa, kahit nanalo sila, hindi pa rin sila makalabas at ang lahat ay ituturing na dagdag na problema. Sa makatuwid, itinuring nila sina Justin at Mila bilang mga VIP na bisita, at ang mga Panginoon ay masigasig na gumamit ng lahat ng uri ng mga kayamanan sa Eye of the Sky Demon, tulad ng mga espiritual na materyales para sa pagdadalisay ng mga elixir at magic treasures, makapangyarihang spell, scriptures, at ilang mga top grade magic weapons para makipagpalitan ng ilang impormasyon mula sa labas ng mundo kay Justin. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga demonyong ito ay ikinulong sa mata ng langit na demonyo. Kung tuwirang sabihin, nabubuhay sila sa isang kalahating patay at walang pagbabago sa buhay. Ang kanilang pagnanais para sa labas ng mundo ay higit pa sa kanilang pangangailangan para sa mahiwagang sandata at mga kasulatan. Sa una, matigang sinagot ni Justin ang kanilang mga katanungan, tulad ng kasaysayan ng mga dinastiya, kasaysayan ng tao, pag-unlad ng lipunan, pag-unlad ng siyensya, at iba pa. Bagamat si Justin ay hindi isang scholar na nakikibahagi sa pananaliksik, kakaunti lamang ang mga tao na talagang maihahambing sa kanya pagdating sa data ng database sa kanyang isip.
Halos lahat ng sinabi niya ay mahusay magsalita, at hanggat ito ay hindi masyadong banayad, maaari niyang ipaliwanag ang lahat, at maging si Mila, isang tagalabas, ay maaaring matuto ng mga bagong bagay. Pero naiirite rin si Justin dahil sabik na siyang lumabas, pero hinihila siya sa pagtatanong sa lahat ng oras na para bang nagtuturo siya sa mga estudyante sa elementarya, sayang ang oras. Nabalisa ang grupo ng mga Lord students nang makita nila ang guro na naiinip. Sa katunayan, siya ay mas malakas kaysa sa iba sa kanila, at hindi siya obligadong sabihin sa kanila, kaya bakit patuloy na kinakaladkad siya upang makipag-usap. Bilang resulta, ipinakita ng mga Panginoon ang kanilang kasipagan at nagbigay ng mga regalo para pasayahin si Justin. Si Justin ay hindi kailanman naging matikas na Ginoo. Tatanggapin niya ang anumang regalong darating sa kanya at hindi tatanggihan ang sinumang lumalapit. Anyway, hindi magagamit ng grupong ito ng mga patay na multo ang mga item na ito, kaya kinuha lang niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga babae bilang regalo. Sa mahabang panahon, walang ideya si Justin na may hawak siyang 17 immortal na armas. Oo, sila ay talagang walang kamatayang sandata. Ito ay malamang na higit pa sa kabuuan ng walang kamatayang mga sandata na pag-aari ng 3 pangunahing nakatagong angkan. Sa kanila, mayroon pang ang 2 maalamat na sandata, na sikat noong dakilang sinaunang panahon, ang Pangoax at ang Kunlun Mirror. Ang Old Horrit Demon at ang Palace Master na si Cristel ang nagbigay ng 2 kayamanang ito. Ang matandang Horrit Demon na ito ay isang magaling na demon cultivator 50,000 taon na ang nakalilipas, na namatay dito sa labanan, at ang Palace Master na ito na si Cristel, isang Daoist na kasama na sa orihinal ay isang babaeng infatuated, ngunit pinagtaksilan, kaya siya ay naging neutral na cultivator. Nang marinig ni Justin ang 2 lalaking ito na nag-uusap tungkol sa Pangoax at Kunlun Mirror, ayaw niyang maniwala, ito ay masyadong kakaiba. Paanong ang mga maalamat na bagay ay madaling mahulog sa kanilang sariling mga kamay? Ang 2 ay patuloy na nagpapaliwanag, na sinasabing may bakas ng imprint ng dakilang Diyos na Pango, at ang salamin ay may Taizuan pattern ng Queen Mother of the West. Sa madaling salita, sinabi nila ang maraming ebidensya upang patunayan na ang 2 bagay na ito ay totoo, dahil sa takot na akala ni Justin ay niloloko nila siya. Ngunit si Justin ay hindi tanga, mula sa antas ng espiritual na enerhiya, alam na niya na ito ay hindi isang simpleng bagay, paano siya hindi makapaniwala. Gayunpaman, ang 2 maalamat na sandata, na ito ay hindi tunay na artifact, ang mga ito ay pinakamataas na kalidad na mga sandatang engkanto, at pareho sila sa Chaos Cauldron ni Justin, wala sila sa pinaka-primitive na estado. Inaangkin ng matatandang ito na si Pango, Nuwa, East Emperor Taiyi, Queen Mother of the West, Emperor Xuanyuan, at iba pa ay umiral. Mahigit 400,000 taon na ang nakalilipas, sila ang unang grupo ng mga immemorial immortals. Nang basagin ng mga sinaunang immortal na iyon ang kawalan at umalis sa lupa, ang kanilang lakas ay ganap na nasa ibang dimensyon. Hindi na nila kailangan ang mga artifact na ito, kaya iniwan nila ang mga ito sa lupa at ibinigay sa mga nakatadhana. Gayunpaman, nang hindi naabot ang lakas ng mga sinaunang immortal na iyon, hindi maibabalik ng mga artifact na ito ang kanilang tunay na kapangyarihan, tulad ng isang higanteng hayop na may mahinang tagapagsanay na hindi maipalabas ang buong potensyal nito. Dahil lumipas na ang panahon, ang impormasyon ng mga sinaunang immortal na ito ay nahahati na sa iba't ibang bersyon ayon sa kasaysayan, at walang naitala sa mga sinaunang aklat ng mga magsasaka na iyon. Umasa din sila sa pagsilang 50,000 taon na ang nakalilipas, at sila ay sapat na mapalad na nakakita ng ilang mga scrap upang maniktik sa totoong background ng ilang sinaunang immortal. Sa anumang kaso, 20,000 taon na ang nakalilipas, sa panahon ng labanan ng mga Diyos, ang mga immortal na artifact ay napakahalaga na, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga immortal na artifact ay napakabihirang sa panahon ng digmaan sa pagitan ng mga demonyo at mga demonyo 50,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga demonyong Panginoong Espiritong ito ay pawang mga Panginoon o bayani sa kanilang buhay, at sila ay nasa kaharian ng Shang-Ching. Paano sila makakaligtas ng walang ilang immortal na sandata sa kanilang mga kamay?
Ngunit ngayon, hindi na nila kailangan ang napakaraming immortal na armas. Maliban sa mga personal na bagay na kasama nila sa loob ng 10,000 taon, tinawag silang magic treasures, at halos lahat ng iba pa ay walang silbi. Sa halip na hayaan silang kalawangin ng walang kabuluhan, bakit hindi ito iregalo kay Justin? Bukod sa pagbabayad ng tuition fee, sino ang nakakaalam kung ano ang ibabalik ni Justin sa kanya kapag lumabas siya? Pagkatapos ng lahat, hindi isang malaking bagay na maghintay hanggang sa makalabas si Justin pagkatapos mabuksan ang Eye of the Sky Demon. Kung magagamit ba ang walang kamatayang mga sandata matapos itong ibigay kay Justin, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Sa kanyang lakas, kahit na makilala ng walang kamatayang sandata ang Panginoon, magagamit niya ang Tai Ching Heavenly Lightning para alisin ang imprint ng kaluluwa dito. Higit pa rito, ang mga Panginoong ito ay napag-usapan ng maaga, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi nila magagamit. Sa orihinal, ito ay isang bagay na dapat ikatuwa. Naramdaman ni Justin na matutuwa ang mga babae kapag natanggap nila ang celestial gift mula sa kanya. Nakalulungkot na nahirapan siyang malampasan ang mga paghihirap ng maaga. Kapag ang Eye of the Sky Demon ay napapanood sa mga sinehan sa susunod na taon, kung ang pamilya ay magiging ligtas o hindi ay isang pangunahing alalahanin. Sa makatuwid, walang puso si Justin na kalikot at pag-aralan ang mga bagong nakuhang magic weapon na iyon. Tinanong ni Justin ang halos lahat ng alam ng mga Panginoon tungkol sa Eye of the Sky Demon, ngunit wala siyang nakitang anumang pahiwatig upang makapasok sa mapahamak na lugar na ito. At ang espiritual na kayamanan ng pamilya Meng ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng buhay. Dinala ni Justin si Mila at hinanap ang lugar halos araw-araw. Sa pagkakataong ito, dahil sa kabaitan ng mga Panginoon, si Justin ay walang lakas ng loob na pakainin ang Chaos Cauldron ng mga demonyong espiritu, wala pa rin siyang intensyon. Araw-araw, hanggang ngayon, clueless pa rin siya. Habang si Justin ay nakaupo roon na nagdedebate kung ano ang gagawin, kung magpapatuloy ba ang tingin o susuko, at iba pa. Justin, iniimbitahan ka ni Uncle Nether na pumunta, may sasabihin siya sa iyo, sabi ni Mila habang lumilipad siya mula sa ibaba. Si Uncle Nether ang pangalang ibinigay ni Mila sa Nether Emperor mismo. Sapat na si Justin sa babaeng ito. Hindi na siya bata, ngunit siya ay magaspang at inosente, at pagkatapos ng isang araw o dalawa kasama ang mga demonyong espiritong ito, hindi siya natakot. Maya-maya, si Lolo Harith, Sister Cristel, Uncle Bloody Hand, Sister Yaoda. Lahat ay lumabas sa kanyang bibig. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang Sister Yaoda ay isang maliit na babae lamang dahil siya ay katangi-tangi at maliit. Mukha siyang batang babae na 13 o 14 na taong gulang, ngunit tinawag siyang nakababatang kapatid ni Mila sa edad na 50,000. At muli, ang matandang babae ay nag-e-enjoy, kaya hindi na nagsalita si Justin. Ako na naman ba? Hindi ba't 2 oras na mula nang sabihin ko sa kanila ang tungkol sa pagpapakamatay ni Lara sa tabi ng Wu River? 6 na oras na ang nakalipas, at sasabihin bukas ang kasaysayan ng Western Han Dynasty. Si Justin ay medyo nabaliw na magsisimula na siyang magturo ng kasaysayan. 1598. Umiling si Mila, at medyo nasasabik na sinabi, hindi ito tungkol sa pagkukwento, ito ay may pinag-uusapan silang kawili-wili sa Eye of the Sky Demon, at maaaring makatulong para sa atin na lumabas, kaya gusto nilang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Nang marinig iyon ni Justin, agad niyang nabawi ang kanyang lakas at pumunta sa gitnang bulwagan ng palasyo kasama si Mila. Sa bulwagan, higit sa 100 ng mga demonyong Panginoong Espiritu ng iba't ibang anyo ang lumulutang sa hangin, nagtitipon upang pag-usapan ang isang bagay. Nang makitang paparating si Justin, tumawa ang Nether Emperor at sinabing, narito si Brother Gibson, may naalala kami, at gusto naming itanong kung ano ang ibig mong sabihin. Sinabi ni Jinsel na ito ay tungkol sa pagiging makalabas, kaya't huminto sa paghabol. Hahaha. Naiinip na si Little Brother Gibson. Gusto mo ba talagang manatili dito kasama ang Panginoon ng palasyo ng ilang buwan pa?
Ang nagsalita ay si Palace Master Cristel, isang maganda, matangkad, at payat na babae sa isang mahabang asul na gown na may mahabang buhok na parang mga hibla ng cyan flames. Kung walang anuman sa labas, natural na hindi ako nagmamadaling lumabas. Hindi masama sa akin ang Panginoon ng palasyo, ngunit ang aking asawa at mga anak ay hindi ligtas sa bahay. Kung may mangyaring masama sa kanila, hindi ko kakayanin, sabi ni Justin na may mapait na ngiti. Isang matandang demonyo na may lubog na mga mata, kulay abo na katawan, at payat na figure, ang matandang demonyong Harith ay nagsabi sa paos na boses, sa totoo lang, maaaring hindi ka nito matulungan, ngunit pupunta ako sa bitek ng mga langit na demonyo upang magsanay, papayag ba si Little Brother Gibson at Little Sister Lo na sumama sa atin? Ang bitek ng mga demonyo sa langit. Ano ang lugar na iyon? Sumimangot si Justin, hinanap na niya ang buong mundo ng Eye of the Sky Demon, ngunit wala siyang nakitang anumang bitek na binanggit niya. Napangiti si Palace Master Cristel at sinabing, Little Brother Gibson, huwag kang mag-alala, makinig sa master ng palasyo na ito at sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan. Ang kaakit-akit na babaeng ito ay pinakagustong makipag-chat, maaari siyang magpatuloy sa pakikipag-usap tuwing may oras siya, at ang ibang mga panginoon ng demonyo ay sapat na matino upang hindi agawin ang trabaho mula sa kanya. Matiyagang nakinig si Justin, at sa kanya lang nalaman ang partikular na sitwasyon. Lumalabas na sa Eye of the Sky Demon, may lalabas na fissure sa isang nakapirming lokasyon tuwing 3 buwan. Ang bitek na ito ay napakalalim, at hindi ito gaanong lapad. Sa pangkalahatan, ito ay 3 o 4 na milya lamang ang haba at 17 o 80 talampakan ang lapad. Gayunpaman, sa loob ng bitek na ito, maraming masasamang espiritu ang sesabog. Ang magulong daloy na nabuo ng mga masasamang espiritu ay labis na marahas, tulad ng isang masamang espiritong bukal na bumubulusok mula sa lupa. Ang tagal ng bitek na ito ay 1 araw lamang, at pagkatapos ng araw, dahan-dahan itong mag-iipon at babalik sa orihinal nitong estado. Dahil ang masasamang espiritu ay may kapaki-pakinabang na epekto sa mga demonyong espiritu, araw-araw kapag ang bitek ng langit na demonyo ay nabuksan, hindi mabilang na mga demonyo ang sumasayaw doon, hinihigop ang mga purong masasamang espiritu na tumalsik. Natural, ang mga demonyong Panginoong espiritong ito ay sasamantalahin ang pagkakataong ito upang palakasin ang kanilang sariling paglilinang. Kahit na walang pagkakataong makalusot, mas mabuting itago ito at bahagyang dagdagan. Gayunpaman, ito ay magiging isang pantasya para sa anumang demonyong espiritu na pumasok sa lamat na ito. Bagamat ang masasamang espiritu ay kapaki-pakinabang sa mga demonyo, ang shockwave sa loob ay parang dagandong ng malawak na karagatan, na sapat na upang hipan ang mga walang laman na demonyong espiritong ito sa mga piraso. May isang demonyong espiritu master sa yugto ng Tai Ching na gustong subukang pumasok at tingnan kung ano ang nasa ilalim, ngunit sa pagpasok niya, siya ay natangay at nawala ng malay, at hindi na siya narinig pang muli. Sa makatuwid, ang mga demonyong espiritu ay mananatili lamang sa gilid ng bitek na hinihigop ang masaganang masamang espiritu. Hindi namin ito binanggit noon dahil may impresyon ako na ang enerhiyang inilabas mula sa mga bitek ng mga langit na demonyo ay lahat ng masama at walang kinalaman sa labas ng mundo. Ipinapalagay ng lahat na ito ay isang bagay sa loob ng Eye of the Sky Demon na nagtitipon ng mga masasamang espiritu at sumabog pagkatapos ng isang tiyak na antas, kaya hindi nabanggit ang Tai kanina. Sabi ni Cristel, ang Palace Master. Matapos itong pakinggan ni Justin, hindi maiiwasan na medyo madismaya siya. Sa katunayan, kahit paano niya ito narinig, pakiramdam niya ay isa lamang itong katangian ng Eye of the Sky Demon. Ang labas ng mundo ay may maraming enerhiya ng Gibson, paanong posible na ang lahat ng yin at masasamang espiritu ay bumauha? Gayunpaman, dahil magandang ideya na tingnan, tumango si Justin at sumang-ayon, handang dalhin si Mila upang mag-explore. Ang lahat ng mga demonyong Panginoon ng espiritu ay lubos na natuwa nang marinig nila ito. Ayaw lang nilang mag-aksaya ng 1 araw at gusto nilang makarinig ng higit pang mga kwento mula kay Justin. Tungkol sa kung ang bitek ng langit na demonyo ay nakatulong o hindi kay Justin, walang makapagsasabi ng tiyak.
Pagkaraan ng 7 araw, dinala ni Justin si Mila at sinundan ang higit sa 100 mga demonyong Panginoon ng Espiritu sa Fisher ng Langit na demonyo na mahigit 1,000 milya ang layo. Si Mila ay tiyak na susunod na malapit kay Justin at hindi siya pababayaan. Hindi niya pwedeng iwan lang siya dito at umalis kung may pagkakataon siyang lumabas. Ang bitik ay matatagpuan sa gitna ng isang bundok. Sa baog na mundo ng mga langit na demonyo, ang gayong mga bundok ay makikita sa lahat ng dako. Ang hubad, madilim na lupa, tulad ng libu-libong polluted na lugar na binuhusan ng krudo. Ang isang malaking bilang ng mga demonyong espirito, isang maliit na bilang ng mga demonyong espirito na may mababang antas ng karunungan, at isang pangkat ng matalinong matataas na antas ng mga demonyong espirito na pinamumunuan ng mga Panginoon ay nagtipon lahat sa lugar na ito. Sa ilang sandali, ang langit ay madilim at mabigat, tulad ng libu-libong mga anino na nagmamadali, daan-daang mga multo na naglalakad sa gabi, ang tunog ng demonyong pagsipol, at ang madilim na hangin na pumuputok sa paligid ng lugar. Kahit na si Mila ay hindi na natatakot sa mga demonyong espirito kamakailan, ang kanyang mukha ay namutla pa rin dahil sa takot sa eksenang ito, na nakayakap sa tabi ni Justin, na nakahawak sa kanyang damit. Pagkaraan ng 2 buwang ito, ang relasyon ng dalawa ay naging maayos araw at gabi, at sila ay naging mas malapit, at si Justin ay sinundan siya ng malapit sa kanya. Hindi tungkol sa lapit ng relasyon ng lalaki at babae, itinuring pa rin ni Justin ang babaeng ito bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Palagi niyang nararamdaman na nakakaawa siya, at gusto niyang alagaan siya. Ngunit halatang hindi iyon iniisip ni Mila at naramdaman niya na gusto pa rin siya ni Justin sa kanyang puso, kaya dahan-dahan niyang hindi tinatanggihan ang pagiging malapit sa kanya. Little Brother Gibson, makikita mo na ang nasa harap mo ay ang Fisher ng Sky Demon, na malapit ng bumukas. Itinuro ng Nether Emperor ang harapan. Makikita ng isang tao na ang nakapalibot na 12-dosenang milya ng mga bundok ay nagsimulang manginig at manginig. Sa gitna ng 12-dosenang matatayog na taluktok, unti-unting nabuo ang isang pinong puwang sa mga bitek, at pagkatapos ay nagsimulang dahan-daang lumawak at napunit. Para bang gumamit ng kutsilyo ang mga Diyos para batasin ang lupa para makita kung ano ang nasa loob. Boom! Ang nangingibabaw at magulong masasamang espiritu, tulad ng isang bumubulusok na bukal, ay lumabas mula sa puwang, at ang madilim na langit ay maaaring makulayan ng makapal na tinta nito. Parang pilit tinatakpan ng makulimlim na kurtina ang kalangitan, at sa isang kisap mata, ang paligid ay sobrang mausok, at kahit sa pinakagitnang lugar, hindi mo makita ang iyong mga daliri. Napakalakas ng masamang espiritu, ito ay hindi bababa sa 100 beses na mas mataas kaysa karaniwan. Nagulat si Justin, at hindi niya nakalimutang magbukas ng True Yuan Shield para protektahan si Mila sa loob. Ang kaunting masasamang espiritu ay hindi mahalaga sa kanya, bagamat hindi niya ito tatangkilikin na parang demonyong espiritu, hindi ito gaanong makakaapekto sa kanya, ngunit hindi ito kinaya ng cultivation base ni Mila. Haha, si Little Brother Gibson ay mananatili dito at manood, pupunta tayo at i-absorb muna sila. Huwag kalimutang ipagpatuloy ang pagsasabi sa amin tungkol sa labanan ng 3 kaharian mamaya, ngumiti ang matandang Horrid Demon at lumipad kasama ang iba pang mga Panginoon sa gilid. Sa sandaling ito, napansin ni Justin na sa kanyang isipan, ang Chaos Cauldron ay dumating na may makapangyarihang ideya, sinusubukang makuha ang kanyang sarili na gamitin ito upang sumipsip ng maraming masasamang espiritu dito. Ngunit alam ni Justin na kahit na ang masasamang espiritu dito ay napakasiksik, ito ay puno rin ng mga demonyong espiritu. Sa sandaling sinimulan ito ng chaos, malamang nakakainin silang lahat. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay hindi nagkukulang dito. Binigyan pa nila siya ng napakaraming sandata ng mga engkanto, at magiging masyadong hindi makatao kung kainin ang kanilang mga kampan at maging ang ilang matatalinong espiritu ng demonyo. Kaya, pinigilan ni Justin ang pagkauhaw ni Chaos at hindi ito pinansin. Ngunit sino ang nakakaalam, pagkatapos lamang sugpuin ang Chaos, napansin ni Justin na ang damgay, sa kanyang space ring ay nagsimulang gumalaw muli. Ang espiritual na kayamanan ng pamilya Meng.
Sa pagkakataong ito ay ayaw nang magpaloko muli ni Justin, hinawakan niya si Mila gamit ang isang kamay, at hinintay na ang espiritual na kayamanan ay lumipad mismo. Tamang-tama, ang itim na bola ay kusang lumipad palabas ng ring, at naanod patungo sa direksyon ng bitek. Mabilis ang mga kamay ni Justin, at hinawakan niya ang itim na bola sa kanyang mga kamay. Naramdaman na lamang niya na ang itim na bola ay sinusubukan pa ring lumipad pasulong, ngunit hindi niya alam kung ano ang humihila nito, sinusubukang kumawala mula sa kanyang kamay. Ngunit malinaw na hindi mapapansin ni Justin ang anumang espesyal na espiritual na enerhiya. Nagulat si Justin. Sa pagkakataong ito, hindi ito teleportasyon. Baka naman. Lumipad ang bagay na ito, naghahanap ng kasama niya. Maaaring ito ay kung ano man ang sinabi ng mga ninuno ng pamilya Meng. Ang pag-asa ng magic restoration para sa mga demonic cultivator. Ano ang nangyayari sa bagay na ito? Kinakabahang tanong ni Mila, at napagtanto din niya na may mali. Sumimangot si Justin, hindi ko alam, pero sa tingin ko. Ang pag-alis sa lugar na ito ay lubos na magdedepende sa bagay na ito. Huwag kang gumalaw, hawakan ang kamay ko, at huwag mong bitawan. Iyon ay sinabi, binitawan niya ang itim na bola, at patuloy itong lumipad patungo sa fissure ayon sa orihinal na tilapon nito. 1599. Dinala ni Justin ang babae at agad nilang sinundan ang itim na bola. Habang ang dalawa ay nakarating sa langit sa itaas ng bitek sa maikling panahon, ang itim na bola ay nagsimulang bumagsak ng unti-unti, patungo sa pagpasok sa bitek ng demonyong langit. Little Brother Gibson. Anong ginagawa mo? Delikado. Little Brother Gibson, delikado ang lugar sa ibaba. Maaaring malakas ang cultivation mo, pero may pisikal ka pa ring katawan, hindi mo ito ipagsapalaran. Nang makita si Justin na magpapabagsak na kay Mila, ang Nether Emperor at ang iba pa ay hindi napigil ang sumigaw. Nilinggan ni Justin ang kanyang ulo at sinabi sa mga Panginoon, ito ay higit na mahalaga, kailangan kong makita kung saan patungo ang itim na bola. Huwag mag-alala, may iniisip ako. Ang mga demonyong Panginoon ng Espiritu ay nababalisa, ngunit si Justin ay hindi madaling makinig sa panghihikayat. Hindi sila nang ahas na lumapit sa bitek, kung hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili, kaya't napabuntong hininga na lamang sila. Sa katunayan, may mga alalahanin at nag-aalala si Justin, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kung palalampasan niya ang pagkakataon, maaaring huli na ang lahat. Sa kabila ng pagkakaroon ng baggage tulad ni Mila, siya ay halos ligtas na may Chaos Cauldron sa kanyang kamay. Magagamit pa rin niya ang Tai Ching Heavenly Lightning para buksan ang daan, gaano man ito kalala. Ang kidlat na ito ay likas na kalaban ng masasamang espiritu, at walang alinlangan na ito ay gagawa ng mga kababalaghan. Higit pa rito, lahat sila ay may pisikal na katawan, hindi tulad ng mga demonyong Panginoon ng Espiritu na umaasa sa kanilang paglilinang upang protektahan ang kanilang mga kaluluwa pagkatapos mawala ang kanilang pisikal na katawan. Ang kanilang mga depensa ay mababa at maaaring maglaho sa manipis na hangin anumang oras. Ang itim na bowang ito ay hindi nag-react noon, ngunit ngayon ay nag-react ito pagkatapos mabuksan ang fissure. Malamang hinihintay lang ang sandaling ito para dalhin ako. Si Mila sa gilid ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Justin, sa sobrang takot ay hindi siya naglakas loob na magsalita, pumikit na lang siya, humigpit ang kanyang mukha, at hinayaan siyang dalhin siya ng lalaki saan man. Sa sandaling tumagos siya ng higit sa 10 metro sa bitek, naramdaman ni Justin na ang masamang espiritu na bumubulusok mula sa ibaba ay nagsimulang maging napakarilag at nakakatakot. Ito ay tulad ng hindi mabilang na matutulis na bakal na kutsilyo, hinihiwa at hinihiwa ang buong paligid niya ng walang anumang sulok, sinusubukang putulin ang dalawa sa tinadtad na laman ng tao. Sa kabutihang palad, ang tunay na yuwa ni Justin ay malakas, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay walang katapusan, at kahit na ang kalasag ay patuloy na tinutupok ng patong-patong, nibbled, maaari itong mapunan. Ngunit para sa kaligtasan, isinakripisyo pa rin ni Justin ang Chaos Cauldron para makuha ang masasamang espiritu sa paligid niya. Kinain ng Chaos Cauldron ang lahat ng bagay noong una, at natural na hindi ito tumanggi.
Muling naramdaman ni Justin ang bakas ng purong espiritual na enerhiya na pumapasok sa kanyang kaibuturan, na resulta ng pagbabago ng Chaos Cauldron ng enerhiya ng Yin. Biglang sumimangot si Justin at natuklasan ang isang kakaibang bagay. Ang itim na bola sa harap nito ay may maliit na espasyo sa paligid nito na parang may kung anong mahiwagang kapangyarihan na nagsasabi sa mga masasamang espiritu na iyon na umalis, na ganap na hindi naapektuhan ng airwave fountain. No wonder may naramdaman akong mali kanina, ito pala ang kakaibang performance nitong black ball. Tila hindi ito natural na naapektuhan ng masamang espiritual na enerhiyang ito, at saan man ito magpunta, ito ay bibigyan ng paraan. Mabilis na nag-flash sa isipan ni Justin ang mga iniisip, pagkatapos mag-isip ng kung ano, agad niyang kinaladkad si Mila, bumagsak, at hinawakan muli ang itim na bola. Nang gaganapin ang itim na bola, lahat, kabilang sina Justin at Mila, ay nakatanggap ng espesyal na epekto ng proteksyon na hatid ng itim na bola, at ang masasamang espiritong ito ay walang epekto sa kanila. Sa oras na ito, tinansya ni Justin na nakapasok na siya ng daan-daang talampakan sa fissure at ang paligid ay itim na, at hindi niya makita ang sarili niyang mga daliri. Naisip ito ni Justin, kung ang itim na ball ang ito ay may napakahimala na epekto, nangangahulugan ba iyon na ang mga demonyong Panginoong espiritong iyon ay maaari ding tumago sa bitek na ito gamit ang itim na ball ang ito? Dapat ba akong bumalik at hanapin sila para sabay tayong mag-explore? Ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumuko si Justin, hindi alam kung payag sila o hindi, at kahit na oo, maaaring hindi ito magagawa. Pagkatapos ng lahat, wala silang pisikal na katawan, at ang mga espesyal na epekto ng itim na bola ay maaaring hindi gumana. Ang itim na bola ay malamang na isang bagay na iniwan ng mga ninuno ng pamilya Ming para sa mga demonic cultivator. Kung wala ng mga hadlang, walang alinlangang darating ang mga demonyong magsasaka, at ang mga inapo ng pamilya Ming na may pisikal na katawan ay walang alinlangan na tatangjing maglingkod sa mga demonyong Panginoong espiritong ito. Nakakahiya na patayin ang lahat ng Panginoon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi na nagpatagal pa si Justin. Habang patuloy ang paghawak sa itim na bola, ayon sa traksayon ng itim na bola, palalim ng palalim ang kanyang pagpasok. Sa tulong ng itim na bola, hindi na naramdaman ni Justin ang anumang pressure. Kahit na pababa, maaari niyang gamitin ang Chaos Cauldron para kumonsumo ng mas maraming yin energy. Bagamat imposibleng lumunin silang lahat, maaari lamang nitong kainin ang dulo ng iceberg ng Evil Spirit Fountain dito, ngunit sapat na para kay Justin na gumaan ang pakiramdam. Lumipas ang oras bawat minuto, at para sa mga magsasaka, ang oras ay hindi sinasadya. Gayunpaman, sa isang madilim na mundo sa ilalim ng lupa, hindi siya maaaring mag-cultivate sa isang meditative state. Ang tanging magagawa niya ay sumulong ng dahan-dahan at walang pagbabago, hindi alam kung saan ang wakas, kung ito ay mabuti o masama. Isa rin itong malaking pagsubok para kay Justin. Walang kamalay-malay, tinansya ni Justin na mahigit 7 araw na siyang naglakbay sa madilim na mundong ito sa ilalim ng lupa, ngunit ang ilalim ay napakalalim pa rin. Ang matitiyak ni Justin ay ang lugar na ito ay wala na sa bitek. Sa buong paligid, mayroong isang makapal at siksik na masamang espiritual na enerhiya, na parang nasa ilalim ng madilim na espasyo, at imposibleng makita kung nasaan ang gilid. Kung wala na, ito ang pangunahing lugar ng mata ng langit na demonyo, tulad ng sentro ng mundo. Gayunpaman, ang ubod ng Eye of the Sky Demon na ito ay medyo kakaiba, at naninindigan ito na hindi ito dapat maging napakalalim. At saka, sinubukan ito ni Justin noon, ang mundo ng Eye of the Sky Demon ay isang globo. Hindi ba dapat maabot nila ang kabilang panig ng globo sa pamamagitan ng underground world? Ngunit lumilipad ng ganito, tila matagal na itong lumampas sa saklaw ng mundo ng Eye of the Sky Demon. Posible kaya na ang gitnang bahagi ng Eye of the Sky Demon ay konektado sa ibang espasyo. Hindi alam ni Justin ang sagot dito. Sa sandaling iyon, wala siyang magawa kundi magpatuloy sa pagtahak sa landas ng itim na bola, at kahit sa pagbabalik, hindi sigurado si Justin na mahahanap niya ito ng sabay-sabay. Ang mga ninuno ng pamilyang Meng, binibiro mo ba ako? Si Justin ay nagtakip ng ngipin, malas talaga. Justin! Biglang tumawag si Mila, na nakasandal kay Justin.
Gising ka na ba? Nilinggan ni Justin ang dalaga, medyo malambot at nagigilty ang tono nito. Sa mga araw na ito, sinundan ni Mila ang kanyang sarili sa madilim na mundong ito. Sa unang 2 araw, nasa mood pa siyang makipag-usap, ngunit nang maglaon, medyo natakot siya. Kung tutuusin, hindi naman masyadong hirap ang naranasan ng dalaga. Masyadong nakakatakot para sa kanya na hawakan. Kaya naman, sa mungkahi ni Justin, ibinalik niya ang kanyang isipan at sinubukan ang kanyang makakaya na makatulog para malagpasan niya ang madilim at nakakainip na oras na ito. Ngunit may mga pagkakataon na siya ay nakatulog ng sapat. Matapos matulog ng 5 araw at magising sa wala, mabigat pa rin ang puso ni Mila. May impresyon si Justin na niloko niya ang babaeng ito. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin na hindi niya ito intensyon, dati niya itong binugbog at hindi naiintindihan, at ngayon ay pinilit niya itong pumunta dito. Siya ay labis na napahiya at sinubukang magsalita ng mas malumanay. Tayo ba? Hindi makalabas. Maingat na tanong ni Mila na parang natatakot na magalit si Justin. Mapait na ngumiti si Justin, hindi naman, umuusad pa rin ang bagay na ito. Tinatayang napakahaba ng daanan na ito, at hindi madali para sa akin na pabilisin, pagkatapos ng lahat, ang paglalakad sa paligid ay maaaring magdulot ng mga aksidente. Sa ilalim ng kadiliman, kinagat ni Mila ang kanyang mga labi at biglang sinabi sa mahinang boses, kung gayon. Kung may panganib, maaari mo bang? Iwan mo na lang ako. Natigilan si Justin, at saka ngumiti, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, napakaraming araw na kitang kasama, paano kita papansinin? Bagaman hindi ako masyadong matalino, hindi ako tanga, at sa sitwasyong ito, wala kang ideya. Paano kung magkaroon tayo ng gulo? Napakalaki ng iyong lakas, at maaari kang magkaroon ng magandang pagkakataon na ipagtanggol ang iyong sarili. Ngunit ako ay masyadong mahina at ang aking lakas ay mababa para tulungan ka. Mas mabuti para sa iyo na alagaan ang iyong sarili kaysa masangkot sa gulo sa akin. May pagkakataon na lumabas si Jinsel. Hindi sigurado si Justin kung ano ang mararamdaman sa kanyang puso. Ito ay hindi mapalagay, ngunit alam niya na pagdating sa mga pakikipagsapalaran sa larangang ito, ang kanyang lakas ay maaaring hindi sapat. Huwag kang ganyan, hindi ba maganda ang lahat ngayon? Pilit na ngumiti si Justin. Iniunat ni Mila ang kanyang kamay, nagtanggal ng maliit na bagay mula sa kanyang baywang, at sinubukang ipasok ito sa kamay ni Justin. Ano ito? Isang jade pendant. Napansin ni Justin kung ano ang mainit at basa, at sa kanyang banal na kahulugan, nalaman niyang ito ay isang piraso ng Lantian jade pendant na may mahusay na material. 1600. Maaaring makita ng mga ordinaryong tao na ang Lantian jade ay may maliit na epekto sa self-cultivation, ngunit kapag ang isang cultivator ay nagsuot ng magandang Lantian jade, magagamit niya ito upang makontrol ang espiritual na enerhiya, magbigay ng sustansya sa dugo, at mapanatili ang kagandahan. Napakahusay ng pagkakayari sa Lantian jade na ito. May impresyon si Justin na ito ay isang jade pendant na inukit ng isang master na may mataas na antas ng True Yuan. Sa jade pendant, itinaas ng isang parang buhay na USA ang balingkinitang leeg nito, mukhang masigla at puno ng espiritual na aura. Hindi maintindihan ni Justin kung bakit binigyan siya ni Mila ng jade pendant sa sandaling ito, hindi ito isang magic weapon. Ito ang jade pendant na ibinigay sa akin ng tatay ko, mahinang sabi ni Mila, na may mga pag-iisip, noong bata pa ako, ang palayaw ko ay ilay, kaya binigyan ako ng tatay ko ng isang jade pendant ng USA, at lagi ko itong daladala. Medyo nagulat si Justin. Lumilitaw na si Quentin ang mismong nag-ukit nitong jade pendant at iniharap ito sa kanyang anak na babae. Nakakagulat, nagpakita siya ng pagmamalasakit kay Mila. Gayunpaman, naranasan na ni Justin ang pakiramdam ng pagiging isang magulang, hindi pa banggitin ang jade pendant, kahit na gusto ng chubby little girl ang buwan sa langit, makukuha rin ito ni Justin para sa kanya sa anumang paraan. Dahil bigay sa'yo ng tatay mo, kaya mong itago. Tsaka hindi naman yaman, bakit mo ibibigay sa akin? Tanong ni Justin. Nais kong itago mo ito para sa akin, kung wala akong pagkakataong lumabas.
Gusto kong magmakaawa sa iyo, ibigay mo itong jade pendant sa aking ama, at sabihin sa kanya na ang kanyang anak na babae ay nagmakaawa sa kanya sa huling pagkakataon, huwag kang lalaban kay Justin. Umiling si Mila. Nagulat si Justin. Ang utu-utu na babaeng ito ay kadalasang napakabaliw na inakala niyang hindi niya sineseryoso ang pag-alit na relasyon nila ni Quentin, pero huno. Tahimik lang siya sa lahat ng oras. Hey! Sa tingin mo ba ang iyong ama ang uri ng tao na handang bumitaw kung nagmamakaawa ka sa kanya? At saka, kailangan mong malaman, gusto kong patayin ang iyong ama, at ang iyong ama ay hindi katugmang kalaban-laban sa akin. Si Justin ay hindi masyadong malambot ang puso sa alinmang paraan. Alam ko. Bumantong hininga si Mila, pero ayaw ko talagang makita kayong mamatay. Maraming nagawang masama ang tatay ko, pero hindi naman siya masamang tao sa simula. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Makinig ka sa akin. Pinutol ni Mila si Justin, napakunot ang noo niya at same time na sinabi, marahil ay iniisip ng mga tao sa mundo na ang aking ama ay walang awa at iniisip lamang niya ang tungkol sa kanyang sarili, ngunit hindi siya ganoon. Ang aking ama ay napaka-protective sa akin mula noong ako ay bata, ngunit dahil hindi ako ipinanganak kay Tita Leng at ang aking kapatid na lalaki ay tagapagmana ng pamilya, hindi nila alam na seryoso ang mga tao sa akin. Sa totoo lang, hindi lumalabas ang tatay ko kasama ang kapatid ko, at tahimik lang akong inilalabas ng tatay ko para maglaro sa bundok at tubig, bibigyan ako ng masarap na pagkain, ipagluluto ako, kunin ako ng mga laruan, at kinukwento sa akin ang mga secular na kwento sa mundo. Ang kapatid ko ay umiinom ng maraming elixir at naglilinang ng loo Tianjing ng pamilya noong panahong iyon, at hindi ko talaga naisip na mag-practice ito hanggang sa naging seryoso ang aking ama, ayaw akong sanayin ng maayos. Pero hindi nila alam na dahil ginawa ito ng tatay ko para protektahan ako, mas masaya ang pagkabata ko kaysa sa kapatid ko, sa kabila ng wala akong ina, pero masasabi kong mas mahal ako ng tatay ko kaysa sa kuya ko. Kung masyado akong maagang naglilinang at nakatuklas ng ilang potensyal, ang mga tao mula sa pamilya Leng at ilang mga nakatatanda sa akin ay lahat ng tinak sa akin ay tinak sa akin ang aking ama. Mas malakas kaysa sa kapatid ko. Kaya, noong hindi ko man lang naabot ang likas na kaharian, pinalabas ako ng aking ama sa ilusyon na pumasok sa Stonegate School, para lang maiwasan ang mga mata at tenga ng mga taong iyon at iparamdam sa kanila na walang pakialam sa akin ang aking ama. Bagamat hindi pa nagtanong ang aking ama tungkol sa aking buhay, nagpapadala siya ng mga tao para kumita ng pera sa aking bank card bawat buwan dahil alam niya ang mga pandaraya na iyon. Habang nagsasalita siya, tumulo ang mga luha sa malaki at matubig na mga mata ni Mila. Ang aking ama ay palaging nagpapanggap na napakahigpit. Ngunit wala siyang paraan upang sabihin ang kapaitan sa kanyang puso. Ganap niyang batid sa kanyang puso ang mga tiyuhin at matatanda sa pamilya na gustong saktan siya ng palihim. Ang pangunahing dahilan ay ang posisyon ng aking lolo ay inagaw mula sa iba pang mga sangay ng pamilya Lo. Sa katunayan, ang lahat ng posisyon ng pamilya ng aking ama ay hindi dapat na suportado ng pamilya ng aking ama. Mag-ingat sa ating mga kamag-anak, at sa labas ng pamilya, dapat tayong mag-ingat laban sa pamilya Fritz at sa pamilya Nigel. Tahimik niyang nilalabanan at tinatanggap ang lahat ng panggigipit na ito. Maraming bagay na hindi niya masabi tulad ng isang ordinaryong ama, at hindi niya kayang turuan ang kanyang mga anak na parang isang ordinaryong ama. Naiintindihan ko ang lahat, kaya hindi ko siya sinisisi. Hinawakan ni Justin ang pendant ng Lantian Jade sa isang kamay at kinuyam ito ng hindi sinasadya. Masyado ko pa ring minamaliit ang babaeng ito na si Mila. Dapat kong sabihin na bilang isang ama, talagang nakaaantig na marinig ang isang anak na babae na nagsasalita ng mga ganoong salita. Isang mamamatay tao, malamig ang dugo, at malupit na ama. Malamang na siya ay isang tao sa paningin ni Leia. Bagamat bata pa ang bata, kapag lumaki na ito at nalaman na 10,000 buhay ang nasa kamay nito, ano kaya ang mararamdaman nito sa kanyang ama? May mga kaaway sa buong mundo, at malamang na napakaraming tao ang gustong mamatay siya, napakasama niyang demonyo. Gayunpaman, sa mata ng aking anak na babae, gaano man ito kapahamak, ako pa rin ang biolohikal na ama na nagmamahal sa kanya. Sige, itigil mo na.
Mabigat na bumantong hininga si Justin, bagamat hindi niya ito nakikita, ang kanyang mga mata ay maaaring medyo namula. Si Mila ay humihikbi, ngunit sa katunayan, siya ay lubos na nagmamahal, at ang kanyang iniisip ay kasing bigat ng bundok, at hindi siya makapagsalita. Pangako ko sa iyo. Taos-pusong sinabi ni Justin, kung makakalabas talaga tayo, bibigyan ko ang iyong ama ng pagkakataon. Kung kaya niyang bitawan ang lahat at ihinto ang pagiging kaaway ko, maaari ko siyang palayain. Nang marinig ito ni Mila, ibinuka niya ang kanyang mga labi, na para bang iiyak na naman siya. Tahimik na iniunat ni Justin ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang malambot na mukha, sinusuyo ang bata at sinabing, bakit ka umiiyak na naman? Di ba sabi ko na kaya kong bigyan ng pagkakataon ang tatay mo, hindi mo pwedeng hayaan na lang akong patayin ang tatay mo at huwag akong patayin. Mayroon din akong asawa, mga anak, at pamilyang dapat suportahan. Boo! Biglang umiyak si Mila at niyakap ng mahigpit ang leeg ni Justin, at hinalikan ang kanyang mukha ng 2 beses, nabahiran man ng laway o luha ang kanyang mukha. Alam ko. I'm just so happy. Justin, you really like me? I can feel your love for me. Napahiya si Justin, at awkward na hinayla siya palayo, hindi alam kung matatawa o umiyak, Diyos ko. Ito ay 2 magkaibang bagay. Alam ko. Isa ka ring mahiyain na tao. I like you for that, although you are somewhat perverted, but your heart is actually very conservative. A man who speaks about love easily is the one that can't trusted. Tumawa at umiyak si Mila, pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagtingin sa masaya at kaakit-akit na hitsura ng dalaga, naisip niya kung ito rin ba ang taong nagpakilo sa kanyang determinasyon sa kanyang mga salita ngayon. Umiling si Justin ng may damdamin, at bumantong hininga, siguro gusto talaga kita, dahil nakakausap kita ng tanga, saan mo ito natutunan? Sa sandaling iyon, natuwa kaagad si Mila nang marinig ito, oo naman. Bilisan mo at magsalita. Kailan mo ako nagustuhan? Ay! Bahagyang namula ang mukha ni Justin, bakit iba ang pangunawa at pag-iisip ng babaeng ito sa pangunawa ng mga ordinaryong tao? Nagmamadaling nagtanong muli si Mila, kung gayon, alam mo ba kung kailan ako nagsimulang magkagusto sa iyo? Ayokong malaman. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata, tila naiintindihan niya kung bakit gustong-gusto ng kanyang mahal na asawa ang pag-ikot ng mga mata sa kanya nang magsalita ito. Bakit? Galit na nagpout si Mila. Ngumiti si Justin, ayoko lang malaman. Ang maliit na bibig ni Mila ay lalo pang nakapout, at ang kanyang mukha ay nakaumbok, parang puti at malambot na tinapay. Okay. Ganun ba kaimportante ang mga ito? I just need you to relax and believe I can take you out. Iniunat ni Justin ang kanyang kamay at sinundot ang mukha ng babae. Ang magandang mukha ni Mila ay agad na nabahira ng isang dampi ng rouge, at ibinaba niya ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang mga labi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.